Hoy, anong ginagawa mo? Ethan Shen. Ang ebidensya laban sa iyo sa pagbangga kay Jason Jiang ay puno ng butas. Palalayain ka na ngayon ayon sa batas. Ang pamilya mo ay naghihintay sa iyo sa labas. Umalis ka na rito at magbagong buhay, at huwag ka nang bumalik pa. Isang buwan kang nakakulong. Naalis na ba nila ang masamang ugali mo? Mula ngayon, itigil mo na ang pagpaparatang kay Leo. Sumakay ka na. Uuwi na tayo. Bingi ka ba? Kausap kita. Ano? Akala mo ba ang pagpapanggap na inosente ay magpapahalaga sa amin? Sa'yo. Ethan Shen, para sunduin ka. Ako at si Sofia ay nagkansela ng aming mga plano para tulungan si Leo mamili ng damit, at hindi ka pa rin nagpapasalamat. Huwag kang titingin sa akin ng ganyan. Kung hindi mo binangga si Jason Jiang, naikinom mo siya, at sinubukan mong ay paratang kay Leo. Hindi sana namin, ikaw ipinakulong. Kung hindi mo pa rin aminin na ikaw ang may kasalanan, hindi ako mag-aatubili na ipabalik ka sa kulungan ng ilang taon. Oo, nagkamali ako. Ang pagkakamali ko ay ang pagsubok na magligtas ng buhay. Ang pagkakamali ko ay ang pag-asa sa inyong kahit sino. Tibayan mo ang loob, ilalabas kita. Yung kwento mong nagliligtas ng tao, ang pinanghahawakan mo. Mukhang, tama talaga si Sofia. Na ay pakulong ka. Tingnan mo ang sarili mo, sa 5 taon mong pag-uwi. Tingnan mo ang lahat ng masasamang ginawa mo. Pagnanakaw ng alahas ni nanay at tatay. Pagnanakaw ng aming pera, at paulit-ulit na pagtulak kay Leo, sa swimming pool. Pagtulak sa kanya sa hagdan. Ngayon, dahil lang bumagsak ka sa isang interview, sumali ka, sa karera sa kalye para maglabas ng galit. Binangga mo ang panganay na anak ng pamilyang Jiang, at ikinoma siya. At pagkatapos ay may lakas ka pa ng loob, na ay paratang iyon kay Leo, 1 buwan sa kulungan. Ay napakagaan na para sa'yo. 1 buwan lang? Yun lang. Eh bakit hindi? Si Leo Shen, ang nakakulong? Alam mo ba, ang dinanas ko doon? Ikaw ang bumangga sa kanya, bakit si Leo ang dapat makulong? Hindi ako ang bumangga kay Jason Jiang. Ikaw ang batikang abogado. Hindi mo ba kailangan ng ebidensya para magparatang? Kung hindi mo siya binangga, bakit mo siya sinubukang iligtas? Tama na, sinaktan ka ni Sofia, para sa ikabubuti mo. Ayaw niyang masira ang buhay mo. Huwag kang magpakasutil. Sumakay ka, uuwi na tayo. Naghihintay ang lahat sa'yo sa bahay, para humingi ng tawad sa Leo at magdiwang para sa kanya. Pamilya? Ako, Ethan Shen, ano pang pamilya ang natira sa akin? Tatay, nanay. Sinisiguro ko, hindi ako ang nakasakit sa Jason Jiang. Si Leo Shen ang gumawa, siya ang may kagagawan. Ikaw ang nagmamaneho ng kotse na sumakit sa kanya. May dugo pa nga sa mga kamay mo. Ano nung lakas ng loob mong isisi ito sa Leo? Hindi ka anak ko. Kasama ko ang Leo buong gabi, nanunood ng TV sa bahay. Huwag kang maglakas loob na sir-on siya. Nanay, hindi totoo yan. Sabi ko wala siya, kaya wala siya. Tinatawag mo ang sarili mong ina na sinungaling. Ethan, kung kailangan mo ng tao para pagtakpan ka, pupunta ako sa kulungan para sa'yo. Pero malinaw ang ebidensya, wala akong magagawa.
May surveillance cameras sa kalsada. Nasa tape lahat, malinaw na malinaw. Kung hindi mo ako pinaniniwalaan, pwedeng mong tingnan ngayon. Sa saksi tulad ko, sinong nangangailangan ng surveillance footage? Officer, ako ay batikang abogado. Nandoon din ako sa scene. Saksi. Makakapag-testify ako na si Ethan siya ng driver na nakasakit sa kanya. Sofia, Huwag mo akong tawagan ng ganoon. Wala akong kapatid na lalaki na murderer. Officer, aresto mo siya. hindi talaga ako. Hindi ako, tatay. Nanay, magsalita ka naman. Hindi ko talaga ginawa yon. Si Leo ang may gawa. Tatay, Huwag mong isipin na dahil lang, walang sapat na ebidensya ang inspector para ikulong ka. Hayaan mong linawin ko, hanggat hindi nagigising si Jason, at hindi ka idineklarang inosente ng inspector. Sa aming mga mata, kriminal ka pa rin. may kasalanan ako. Ang kasalanan ko ay ang itinuring kayong pamilya. Ang kasalanan ko ay ang itinuring kayong tunay kong mga kapatid. At ang pinakamalaking kasalanan ko ay ang pagiging sadyang hanggal para humingi ng inyong pag-aproba. Kayo pong dalawang anak na babae ng mga Shen. Umalis na kayo mula sa sandaling ito. Puputulan ko na ang lahat ng ugnayan ko sa pamilyang Shen. Tapos na tayo. Tama na yan, Ethan. Akala mo ba talaga na ang pagbabanta mong iwanan kami ay magpapasuko sa amin? Makinig ka, hindi kami naniniwala. Inuutusan kita, ngayon din. Sumakay ka na sa kotse, o magagalit na kami. At pagkatapos, kung sakaling maisipan mong bumalik para humingi ng aming tawad, kalimutan mo na. Sige. Bahala ka. Sa buong buhay mo, huwag mo nang isiping tumapak muli sa pamilyang Shen. Hindi ka na makakakita ng kahit isang sentimo mula sa pamilyang Shen. At huwag kang umasang, magpakita kami ng kahit kaunting kabaitan. Sofia, umalis na tayo para maghanda para sa piging ng inaugurasyon ni Leo. Sa pamilyang Shen. Ang buwang ito sa kulungan. Hayaan natin itong maging paraan ko ng pagbabayad sa ang utang ng buhay na inutang ko sa inyo. Mula ngayon, naputol na ang lahat ng ugnayan natin. Tapos na tayo. Mamang Chopper, sandali lang. Ethan, tumayo ka. Claire, Anong nangyari sa'yo? Mahal kong kapatid, pasensya na, Ethan. Hindi ko talaga naprotektahan ka. pinabayaan ko kayo at ang aming mga magulang. Hindi ko dapat bumalik sa pamilya Shen. Ethan, kung gusto mong bumalik, bumalik ka lang. Huwag kang magkaroon ng obligasyon sa kanila. Sa huli, mas matibay ang dugo kaysa tubig. Basta masaya ka. Tama, Ethan. Ang kaligayahan mo ang pinakamahalaga. Ang tindahan ng barbecue ng aming pamilya ay nandito lang. Maaari kang bumalik kahit kailan mo gusto. Ethan, kapag tinawag mo ako na ate, magkapatid tayo habang buhay. Ako ay magiging ang pinakamatibay mong suporta. Kung mayroong magpahirap sa iyo sa labas, paparusahan ko sila. Okay. Sinabi ko sa iyo, kapag tinawag mo ako na ate, ako ang ate mo magpakailanman. Ang pangyayari na nagpadala sa iyo sa bilangguan, nanay, tatay, at ako ay alam na. Naniniwala kami sa iyo. Hindi ka ang uri ng tao na mananakit at tatakas. Ang mga bastardo mula sa pamilya Shen. Hindi ka gusto nila. Nanay, tatay, at ako gusto ka. Ang aming pamilya ay nandito lang para sa iyo. Salamat, Claire. Ang isang pagkabigo ay walang kahulugan. Ito ay nangangahulugan lamang. Hindi mo pa nakilala ang talent scout na nakakaintindi sa iyo. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Babawi tayo at magsisimula ulit. Claire, pumasa ako sa interview. Hello. Ito ba ay Ethan Shen? Nakakontak ka na? Ako ay Kalihim Hayes, mula sa ang grupo ng Bituin. Congratulations sa pagpasa. Sa interview ng punong opisyal ng estratehiya, ang grupo ay gustong imbitahan, ikaw at ang iyong pamilya, na dumalo, sa piging ng inaugurasyon ngayong gabi sa alas 8. Nagtataka ako, kung ikaw at ang iyong pamilya ay available. Ang piging ng inaugurasyon? Okay, walang problema.
ako ay dadating sa tamang oras, kasama ang aking pamilya. Nanay, tatay, at Claire, ay nagpakalambot sa akin sa mga nakaraang taon. Panahon na, para bigyan sila ng ipagmamalaki. Claire, ang grupo ng bituin ay inimbitahan ako, ngayong gabi, na dumalo sa piging ng inaugurasyon. Maaari ba kayo at nanay at tatay, sumama sa akin? Ang grupo ng bituin, iyon ay isa sa mga nangungunang financial conglomerate sa mundo. Narinig ko na ang kanilang, bagong hinirang na punong opisyal ng estratehiya, ay nakakuha ng virtual na stock kaagad, at nakakuha rin, ng autoridad sa pamumuhunan sa daan-daang milyong dolyar. Ethan, ang galing mo, alam ko na mayroon ka, ang iyong kakayahan, ay kinikilala na, huwag kang mag-alala, nanay, tatay, at ako ay dadating sa tamang oras. Salamat, Claire. Mauna ka, sasanduan ko ang nanay at tatay mamaya. Okay. Tatay, nanay, ngayong gabi, Ethan, ay dadalo sa piging ng inaugurasyon ng ang grupo ng bituin. Panahon na para ipakita ang aming estado, at ipakita ang suporta namin sa kanya. Maligayang bati, Ginoong Shen. Mayroon kayong dalawang magagandang anak na babae, at isang napakagaling na anak na lalaki. Ang galing ninyo. Para sa mga dumating ngayong gabi, sa inaugurasyon ng ang grupo ng bituin, hindi lang ito tungkol sa mga bagong pasok na, regular na empleyado, ang grupo ng bituin ay magbubukas din, ng misteryosong, bagong punong opisyal ng estratehiya. Nakatanggap na si Leo, ng offer letter mula sa ang grupo ng bituin. Ikaw kaya, ang bagong punong opisyal ng estratehiya. Nakatanggap nga ako, ng offer letter ng, ang grupo ng bituin, pero tungkol sa posisyon, hindi pa sigurado, gayon pa man. Gaano man kalayo ang aking marating, kayong lahat dito, ay aking mga nakatatanda. Kung kailangan ninyo ng tulong mula sa akin, sabihin lang ninyo. Leo, sayo na ang kinabukasan. Ginoong Shen, sasakay na lang kayo sa tagumpay ng anak ninyo. Ah, salamat. Ginoong Shen, ngayon parang naalala ko, may isa pa kayong anak, Ethan Shen. Sumali rin siya sa recruitment ng ang grupo ng bituin. Nagtataka ako kung paano siya sa interview. Tungkol sa kapatid ko, bumagsak siya. Noong nakaraan para maglabas ng galit, sinagasaan niya si Jason Jiang at nakoma ito. Naaresto siya. Pero mukhang ngayon, nakalaya na siya. Isabella, nakuha mo ba si Ethan? Sumama ako kay Sofia para sunduin siya. Pero nagwala siya at ayaw umuwi. Naglakas pa ng loob na, magbanta na putulin ang lahat ng ugnayan sa atin. Ilang beses na ba siyang umiyak tungkol sa pagputol ng ugnayan sa atin? Umaalis lang siya para magpakitang gilas. Bumibili ng mumurahing alahas, tapos bumabalik na nagmamakaawa ng tawad. Ngayon, sigurado ako na yang pagputol ng ugnayan na yan, hindi aabot ng isang araw. Tapos babalik siyang nagmamakaawa, tumutulong tuhod para humingi ng awa. Pero sa tingin ko, huwag natin siyang patawarin ng ganon kadali ngayon. Tama na, ano ba ang pinag-aawayan ninyo? Anak ko pa rin siya, kapatid ninyong lalaki. Papaluhurin lang natin siya sa harap ng pintuan, ng 3 araw at 3 gabi. Tama na, mga anak. Huwag na nating pag-usapan pa ang walang utang na loob na anak na yan. Umuwi man siya o hindi, sa buong maghapon, wala siyang ambisyon. Isang malaking kahiyan siya sa pamilya Shen. Makinig kayong lahat, mula ngayon, si Ethan Shen ay hindi na anak ko. Ang pamilya Shen ay may isang anak na lalaki lamang, at ayon ay si Liu Shen. Talaga ba? Sana'y panindigan mo ang sinabi mo, Ginoong Shen. Huwag kang bawiin. Ito ay pasadyang, couture gown. Ano sa tingin mo? Karapat-dapat ba ito para sa Piging ng inaugurasyon ng kapatid ko. Binibini, bilang tagapagmana ng Zoo Group na maiyamang bilyon-bilyon ang halaga, anumang isuot ninyo ay karapat-dapat para sa isang piging ng inaugurasyon. Mabuti, gusto kong maghanda ng sorpresa para sa kapatid ko. Pumunta ka at maghanda ng 3 mararangyang regalo para sa piging. Opo, Binibini. Ang dating bilanggo, ano ang ginagawa niya dito? Kahiya-hiya siya sa pamilya Shen. Ethan, hindi mo ba sinabi, gusto mong iwanan kami? Kaya bakit, bumabalik ka ngayon? Hayaan mong linawin ko. Simula ngayon, itigil mo ang mga walang hiya mong paraan, na natutunan mo sa mga kinupkop na magulang mo. Hindi ito magiging epektibo sa amin. Hindi kami naniniwala sa gawa-gawa mo. Ikaw ay dating bilanggo, anong karapatan mo para sumipot sa piging ng inaugurasyon ni Leo? Huwag kang magpahiya dito. Umalis ka. Dahil narito na siya, mas mabuting hayaan siyang manatili. Sa katunayan, ang kanyang pagtatampo ay isang kainahinang paraan para makuha ang atensyon namin. Kaya maaari nating bigyan siya ng pagkakataong makisama. Pero kung gusto mo talagang makisama, dapat hindi ba magdamit ka ng maayos? Ano ba ang mga basura na yan? Nagpapahayag.
Ang pagiging mahirap lapitan mo ay hindi epektibo, kaya ngayon nagpapanggap kang biktima, para makuha ang atensyon namin. Sabihin ko sa'yo, Ethan, ang mga mapanlinlang mong paraan, hindi magiging epektibo sa amin. Eksakto. Kung gusto mong makisama, at sumunod sa amin, dapat matuto kang magpakumbaba ng maayos. Itigil mo ang mga nakakahiya mong gawain. Umalis ka rito at magbihis ng maayos. Dalawang bagay. Una, hindi ako narito para sumunod sa inyo. Pangalawa, ito lang ang meron ako. Anong kalokohan? Madami akong binibili ng damit palagi. Paano ka walang damit? Oo, tama. Pero sabihin mo, binili mo ba ako kahit isang bagay? Ikaw. Tingnan mo sino ang bumalik. Nanay, tatay. May dala akong mga regalo para sa inyo. Isabela, nasaan ang para sa akin? Huwag kang mag-alala, may para sa lahat. Ano ito? Isabela, ikaw ang pinakamagaling. Maganda rin ito. Limited edition ito. Tunay na leader. Salamat, sweetie. Napaka-considerate mo. Napaka-considerate na anak. Nanay, tatay, Sofia. Dapat bumili ka ng damit para sa Ethan noon, di ba? Ang tatay mo at ako ay puno ng trabaho. Wala kami ng oras para sa mga simpleng bagay. Palagi kong inakala ikaw ang nag-aasikaso. Kaya bumili lang ako ng mga bagay para sa Leo. Sige. Kahit nakalimutan ka namin, pwede kang gumastos ng sarili mong pera para bumili ng damit. Hindi ba kayang bumili? Kahit isang outfit. Sa tingin ko nagpapanggap kang kahabag-habag para makuha ang simpatsya namin. Sabihin ko sa'yo, ang ako ay mahirap mong pagganap, hindi magiging epektibo sa akin. Pera. Hindi mo kailanman. Binigyan ako kahit isang sentimo. Tagapangulo. Magandang araw, tagapangulo. Ihanda ang kotse at mga regalo. Pupunta ako sa piging ng inaugurasyon ng anak ko. Sinasabi ko sa accountant bawat buwan, nabigyan ka ng 50,000 dolyar para sa gastos sa pamumuhay. Umabot na yan ng 3 milyon sa loob ng 5 taon. Paano ka nabaon sa utang? Wala akong natanggap na kahit isang sentimo. Ngayon, may kapal ka pa ng mukhang magsinungaling ng ganito, sa harap ko mismo. Makinig ka sa sasabihin ko. Narito ngayon ang accountant, tatawagin ko siya ngayon din, at paglilinawan natin ito dito mismo. Ang accountant. Binibining Shen, sabihin mo kay Ethan, para sa akin, kung magkano ang na-transfer sa kanya sa nakalipas na 5 taon. Binibining Shen, sa nakalipas na 5 taon, hindi ko binigyan si Ginoong Shen, ng kahit isang kasing. Hindi ba't dapat 50,000 kada buwan ang ibibigay mo para sa kanyang gastos? Paano mo hindi na-transfer? Sinusunod ko lang ang utos ninyo, na mag-transfer ng pera kay Ginoong Shen. Pero sabi ni Ginang Shen, hindi pa gaanong nakakakilala sa mundo si Ginoong Shen, at hindi niya kayang pangasiwaan ang ganoong kalaking pera, kaya sinabihan niya akong huwag ipadala. Iniisip ko lang si Ethan, baka masama ang impluensya sa kanya ng ganoong kalaking pera, kaya naisip kong hintayin muna siyang maging mas responsable, bago ko ibigay ang pera. Ethan, bilang iyong ina, mabuti lang ang intensyon ko, maiintindihan mo yun, di ba? Bakit nakikita ko pa rin, ang buwan ng gastos na 50,000 dolyar, ninakaw mo ba? Hindi po, hindi ganoon, ang 50,000 dolyar na ito ay na-transfer kay Ginoong Leo Shen. Sabi ni Ginang Shen, dahil sa pagbabalik ni Ginoong Ethan Shen, naging hindi panatag si Ginoong Leo Shen, at kailangang mabayaran, kaya, Nag-aalala kayong maliligaw ako ng landas kapag binigyan ninyo ako ng pera. Pero binibigyan ninyo ng pera si Leo, at hindi kayo nag-aalalang maliligaw siya ng landas. Gaano ba kalaki ang pagmamahal ninyo sa ampon na ito? At gaano kalaki ang pagkamuhi ninyo sa akin, ang inyong tunay na anak? Si Leo, mahina ang katawan, hindi niya kayang magtiis ng hirap. Bukod pa riyan, mahigit 1 dekada kang inampon ng mahirap, kaawa-awang pamilyang iyon. Matibay ka, at matatag, hindi dapat mahalaga ang kaunting hirap. Dahil sa pagkakamali ninyo noon, nagtiis ako sa labas ng maraming taon. Kung ayaw ninyong bayaran yon, ayos lang. Pero pinapahirapan pa rin ninyo ako sa labas? Napakaganda naman ng inang tulad ninyo. Alam kong may pagkukulang ako sa'yo. Kung kailangan mong magalit sa isang tao, sa akin ka magalit. Pero pakiusap, huwag kang magalit kay Leo. Tama na, kahit hindi mo nakuha ang 50,000 dolyar na ito para sa gastos sa pamumuhay, may baon ka pa rin, mula sa aming mga magulang at kay Sofia, at dagdag pa ang mga regalo sa pera tuwing pista. Paano ka naman, hindi makabili, ng isang damit na nagkakahalaga ng ilang daang dolyar? Binigyan ninyo ako ng pera?
Binigyan ninyo ako ng mga sobra? Akala ko binigyan ka ng ina mo. Kaya hindi ako nagbigay. Akala ko binigyan ninyo siya. Nag-aalala akong maliligaw siya ng landas sa pera. Kaya hindi ko siya binigyan. Kaya, hindi ninyo binigyan si Ethan ng kahit isang kasing. Ginoo. Tara na, dumedalo tayo sa piging ng inaugurasyon ng anak ko. Nakita mo mismo. May bumili ba ng damit para sa akin? May nagbigay ba ng allowance sa akin? At may nagbigay ba ng red envelope sa akin? Inaasahan mo ako na bumili ng damit gamit ang ano? Kung kulang ka sa pera, pwede mo lang sabihin sa amin. Kung may sinabi ka lang, siguradong bibigyan ka namin ng pera. Noong nasa school ako, nagmakaawa ako sa inyo para sa bayad sa field trip minsan. $1,000. Pero binigay mo ba sa akin? Hindi. Halika rito, Leo. Narito ang check para sa 100,000. Ito ay galing sa akin para sa study abroad program mo. Panggastos. Gastos mo lahat. Mag-enjoy ka. Huwag kang mag-ipon kahit konti para sa akin. Salamat, Isabela. Mayroon din ako para sa iyo. Salamat, Sofia. Narito, ito ay galing sa nanay. Tanggapin mo. Nanay. Ang regalo ng tatay mo. Salamat, tatay. Nanay, tatay. May field trip sa susunod na linggo. Pwede ba ako magkaroon ng $1,000? Ethan. Nakita mo Leo na nakakuha ng pera para sa study abroad program niya. Kaya gusto mo rin ng handout. Bakit lagi kang nakikipag-agawan sa atensyon? Isabela, hindi ako. Ang iniisip mo lang ay pera. Napakaliit ba ang binigay ng Shen family sa'yo? Walang duda, galing sa mahirap, kaawa-awang pamilya. Mukhang pera. Pulutin mo ang basura sa sahig at umalis ka. Umalis? Ngayon. Leo, sa trip abroad mo, dapat mas magsumikap ka. Kaya, saan galing ang usual spending money mo? Kung gayon, Tama na, wala na ang usapang pera. Wala ba kayong trabaho? Sweldo, maliban kung incompetent ka lang, hindi mo makuha ang sweldo at bonuses mo. Incompetent? Alam mo ba kung saan ako dati nagtatrabaho? Hindi ba tulad ng Leo, nagtatrabaho sa family business? nanay, tatay, nalimutan mo ba? Ethan, hindi kailanman nagtrabaho sa company natin. Gaano pa katagal? Ang grupo ng bituin ay naghahanda ng piging ng inaugurasyon ngayon. Maraming tao ang dumating at natigil dito. Ang ini ay 10 minuto. Patunugin ang sirens. Sa 3 minuto lang, dapat makarating kami sa hotel ng Zenith. Oo. Ano, ang lahat ng EI matters ng kumpanya ay hawak ng nanay mo. Mahal, nakalimutan mo bang i-onboard si Ethan? Nag-aalala lang ako na kung magkasama silang magtatrabaho ni Leo. Magkasama, masyadong mabibigatan si Leo. Hindi siya magiging masaya. Kaya hindi ko inayos. Bukod pa riyan, At isa pa, hindi lang siya sapat ang kakayahan. Kung pupunta siya sa kumpanya para magtrabaho, makakaapekto iyon sa performance ng kumpanya. Akala ko lang, magkakaroon siya ng karakter kung magde-delivery work siya. Tama. Anak, para sa ikabubuti mo ang ginawa ng nanay mo. Kailangan mong intindihin iyon. Hoy, hoy. Ni hindi mo nga alam kung saan ako nagtatrabaho sa lahat ng mga taong ito at tatawagin mo yung para sa ikabubuti ko. Natatakot ka ba na mapahiya kita o natatakot ka na malalaman ng lahat na si Leo ang anak sa labas? Kung iyon ang iniisip mo, wala na akong magagawa. Anyway, malinis ang konsensya ng nanay mo. Ethan, huwag mong sabihin na tsuper ng delivery ka talaga. Tama, nagde-delivery ako sa araw at nagpa-part-time sa gabi. Ay nako, Ang tunay na anak ng pamilya Shen, si Ethan. ay nagde-delivery pala. narinig ko itong si Ethan, ay graduate ng kolehiyo. Pinapagawa siya ng delivery at part-time jobs. Si Ginoong Shen ay talagang nagpabaya sa kanyang tungkulin.
Bakit hindi mo sinabi sa amin na wala kang trabaho? Kahit hindi ka makapagtrabaho, sa aming kumpanya ng pamilya Shen, maaari kang nagtrabaho sa isa sa aming partner companies. Sinasadya mo bang itago, nagpapanggap na biktima, para makuha ang aming simpatiya? Hindi ba't sinabi ko na sa iyo noon, na gusto kong mag-intern sa family company? May nagmalasakit ba sa inyo? Sabi ninyo hindi ako sapat ang kakayahan, na ang pagiging tsuper ng delivery, o gwardya ay sapat na para sa akin. Mabuti, mabuti, mabuti. Ang galing talaga ng anak ko. Hahaha, tingnan mo. Ang isang pirma na ito ay para sa isang deal na nagkakahalaga ng daan-daang libo. Ang galing talaga ng anak ko. Nanay, tatay, dahil sa magaling kayong dalawang nagturo sa akin. Tatay, nanay, maaari ba akong makapasok sa ating family company o sa isa sa ating partner companies para mag-intern? Kakaka-graduate mo lang. Anong internship? Gusto mong mag-intern, mag-deliver ka ng takeout, o maging gwardya? Hindi yan. May imbento ako talaga. Tigilan mo ang paglabas ng mga pangit na resume mo. Masisira mo ang mood ni Leo. Umalis ka. Kasalanan mo yan dahil wala kang silbi. Kung kahit kalahati lang ng talento ni Leo, hindi kami mag-ignore sa'yo. Pagbibigyan ka ng pansin, ay lubos na pag-aksaya ng oras. Eksakto. Tingnan mo ang Leo natin. Hindi lang siya matalino at may sentido. Nakapasok pa siya sa ang grupo ng bituin. Nagdadala ng karangalan sa pamilya. Sa hinaharap, tiyak na iaangat niya ang pamilyang Shen natin sa mga bagong taas. At ikaw, isang simpleng delivery boy. Hindi ka rapat-dapat sa aming atensyon. Oh, tama na. Huwag mong kausapin ang Ethan ng ganoon. Ang mga kinupkop na magulang niya ay mahirap. Ang katotohanan na nakakapag-stick siya sa food delivery ay sapat na pagsisikap. Oh, Ethan. Kapag ang kapatid na lalaki mo ay sumali sa ang grupo ng bituin, ayusin namin. Isang pwestong gwardya para sa'yo. Paano mo nalaman? Mas mababa ang kakayahan ko kaysa Leo? At paano mo nalaman? Ang tanging lugar na makakapasok ako ay ang kumpanya ni Leo. Bilang gwardya? Ethan Shen, alam kong naiinggit ka sa Leo, pero ang Leo ay isang nangungunang estudyante. Sa pagkakataong ito, nakapasok pa siya sa ang grupo ng bituin. Huwag mo ngang ikumpara ang kinabukasan mo sa kanya. Bukod pa, kung nakapasa ka talaga sa interview ng ang grupo ng bituin, bakit mo ninakaw ang kotse ng pamilya para mag-vent, magkarera sa kalye, at nagdulot ng malaking gulo para sa mga Shen? Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Ang posisyon na sinisimulan ko ay bagay na malayo sa abot ni Leo. Ang kinabukasan ko ay bagay na hindi niya may kukumpara. Ethan Shen, ang pagiging incompetent ay hindi kaiyahiya. Ang kaiyahiya ay alam mong incompetent ka, at nagpapanggap pa. Yan ang ginagawa ng mga mahina, isang ligaw mula sa bundok. Naglakas loob makipagkompetensya sa gininto ang binata, lubos na katawa-tawa. Natatakot ako. Ang minamahal mong gininto ang binata, Leo, ay hindi kahit katumbas ng isa sa mga daliri ko. Ikaw. Mga pinagpipitagan ng bagong miyembro at mga miyembro ng pamilya, magandang gabi. Ang taunang piging ng inaugurasyon ng ang grupo ng bituin ay opisyal na nagsisimula ngayon. Ang piging ay malapit na magsimula, dapat umalis ka na. Huwag kang mag-stick around at makita. Ang gap sa pagitan mo at ng kapatid na lalaki mo. Napakalaki nito, magpapalungkot lang sa'yo. Kaya tingnan natin. Kapag na-announce kung sino ang ligaw at sino ang gininto ang binata. Mga bagong miyembro at mga kilalang bisita, magandang gabi, maligayang pagdating sa taunang piging ng inaugurasyon ng ang grupo ng bituin. Sa taong ito, ang grupo ng bituin, hindi lamang nakapag-recruit ng ilang regular na empleyado, pati rin ng isang elite na individual. Sa mataas na kompetisyon ng recruitment ngayong taon, siya ay nangibabaw sa dagat ng mga aplikante. Sa pinakamataas na pangkalahatang marka, siya ay hinirang bilang punong opisyal ng estratehiya ng ang grupo ng bituin. Sa pagpasok, ang ating bagong punong opisyal ng estratehiya ay agad natatanggap ng 10% ng mga shares ng kumpanya. Bukod pa rito, ang grupo ay binibigyan siya ng $100 million na investment capital na may kumpletong otonomiya sa paggamit. At ang punong opisyal ng estratehiya na nakamit ang kapangyarihan at karangalan ay nagmula sa ang angkan ng Shen. Siya ang anak ni Victor Shen. Bigyan natin siya ng malakas na palakpak para sa lubong. Congratulations! Anak, hindi ko alam na ganito ka kagaling. Hindi lang nakapasok ka sa ang grupo ng bituin, bilang punong opisyal ng estratehiya pa. Bakit hindi mo sinabi sa amin? Napakagaling, Leo. May hawak ka na, 10% ng shares ng ang grupo ng bituin, at $100 million na otoridad sa pamumuhunan. Ang estado mo ngayon ay katapat o, higit pa, sa pinakamayaman sa Southern District. Tatay. Kung sana ang Ethan ay kahit kalahati lang ng katinoan mo. At ng mga nagawa mo. Tama na, Isabela, huwag mong banggitin ang Ethan Shen. Huwag mong sirain ang mood. Leo.
Dapat kang tumungo sa stage ngayon. Hello, sa lahat. Ang dahilan kung bakit ako, Liu Shen, ay nakapasok sa ang grupo ng bituin, ay hindi lamang dahil sa sarili kong pagsisikap, pati rin dahil sa aking nanay at tatay, at sa pag-aaruga ng mga kapatid kong babae. Kung walang suporta ng mga magulang ko, at pagmamahal ng mga kapatid kong babae, hindi ko kailanman makakamit ang ganitong tagumpay ngayon. Kaya ngayon, ako ay lubos na nagpapasalamat sa pamilya ko. Sandali, anong pangalan ang sinabi mo? Oh, ang pangalan ko ay Kalihim Hayes. Siya ang anak ko, Liu Shen. Kalokohan. Ang grupo ng bituin, bagong punong opisyal ng estratehiya, ay hindi Liu Shen ang pangalan. Ang pangalan niya ay Ethan Shen. Ano? Ethan Shen? Hindi pwede. Ethan Shen, paano siya maaaring maging ang bagong punong opisyal ng estratehiya? Hindi, walang paraan na maaari niyang pumasa sa mga exam na ganoon. Kalihim Hayes, sigurado ka ba na tama ang tao? Tama, may mali siguro. Paano maaaring maging Ethan Shen, ang bagong hinirang na punong opisyal ng estratehiya? Hindi iyon posible. Hindi ako nagkakamali. Ang grupo ng bituin, bagong punong opisyal ng estratehiya, ay si Ginoong Ethan Shen nga. Nanguna siya, sa mahigit 1,000 aplikante, sa buong bansa, nabasag pa niya ang record. Para sa posisyon ng punong opisyal ng estratehiya, 5 taong record para sa perfect score. Sa lahat ng rounds, lahat ng ito ay dumaan, sa mahigpit screening process ng company, walang dayaan involved. Ganoon kagaling si Ethan, ganoon katalented, at ang sariling pamilya niya ay nagdududa sa kanya. May katiwa-tiwala talagang nangyayari. Ethan, lumabas ka rito at magpaliwanag kung may foul play na matuklasan. Tapos ka na, ihahatak mo ang pamilyang Shen pababa kasama mo. Bastardo ka, hinahamon mo ang grupo ng bituin. Makinig kayo, lahat ng bagong hire ngayon. Dumaan sa companies, mahigpit screening, paano maaaring magkaroon ng foul play? Sa appointment ng grupo ng bituin, narito ang isang test. Kunin mo ngayon, sa tingin mo maaari mong basag ito. Harapin mo, hindi ka lang sapat. Bakit siraan siya? Kung mahuli ko kayong binabastos siya ulit. Hihiling ako sa ER Director, para kayo ay disqualify. Kalihim Hayes, ito lang ang kakayahan ni Ethan. Nakakuha sa amin off guard. Lahat kami ay, medyo nagulat lang. Tama. Ang issue ay hindi pagulat, ito ay hindi kayo nag-alaga. Iyan ang dahilan kung bakit kayo ay nag-uusap ng nonsense. Nanay, tatay, walang kailangang duda ito. Ethan ay isa sa amin, isang Shen. Siya ang bagong punong opisyal ng estratehiya. Ito ay isang karangalan para sa pamilya namin din. Ito ay isang karangalan para sa klan ng Shen. Hayaan natin mag-welcome Ginoong Ethan Shen sa stage. Anak, hindi ko alam na ganoon ka-outstanding. Ako ay sobrang proud. Simula ngayon, kada buwan, 50,000 dolyar para sa baon. At, mga lumang damit ni Leo, maaari mong kunin lahat. Lahat luxury brands. Sobrang mahal. Simula ngayon, lahat ay mainggit sa iyo. Walang kailangan, na ako ay, cut lahat tayo sa mga Shen. Ethan, sapat na iyan. Nanay ay nagbibigay sa iyo, isang chance para manalo sa kanya. Maging grateful lang, maging sensible, naiintindihan. Ginang Shen, binibining Shen, nasa daan mo ako. Ikaw. Maligayang bati, Ginoong Ethan Shen. Salamat sa iyong mga papuri, Kalihim Hayes. Magpapagod ako ng mas higit pa, hindi ko kayo ipapahiya. Napakatalino, at napakamapagpakumbaba. Sa iyong likod, tiyak na may masayang pamilya, na sumusuporta sa iyo. Ang karangalan na ito, dapat mong ibahagi ito sa kanila. Ngayon, ating papakinggan ang Ginoong Ethan Shen. Bigyan natin siya ng masigabong palakpak. Ang tagumpay na nakamit ko, ngayon, bukod sa sarili kong pagsisikap, ay higit na utang sa aking kinupkup na ama, Theodore Joe, at sa kanyang pamilya. Hindi sila mayaman, pero ginawa nila ang lahat para mapag-aral ako. Palagi nilang sinasabi sa akin, para sa isang mahirap na bata, ang edukasyon, ang pinakamagandang pag-asa. Kahit na sila, ay hindi narito ngayon, gusto ko pa ring sabihin, tatay, nanay, Claire, salamat, mahal ko kayo. Ethan Shen, nagpasalamat ka sa mga hindi kapamilya, pero hindi mo man lang pinasalamatan ang sarili mong mga magulang at kapatid na babae. Nasayang ba ang lahat ng edukasyon na yon? Galit ka pa ba sa nanay? Ang tagumpay ko ngayon, may kinalaman ba ito sa inyo? Nakapasok ka sa ang grupo ng bituin, bilang punong opisyal ng estratehiya. Hindi ba't utang iyon sa mga gene at pagpapalaki ng Shen family? Kung wala ang mga superior gene at pagpapalaki ng Shen family, kahit sa loob ng 10 taon, hindi ka makakapasok sa ang grupo ng bituin, lalo na maging ang punong opisyal ng estratehiya na ikaw ngayon. Noong una kang dumating sa Shen family, naisip mo ba kung gaano ka kahabag-habag, gaano kahamak,
Nangahas ka pang magnakaw ng alahas at pera, at itinulak mo ang Leo sa swimming pool, at pinakaimportante, 1 buwan lang ang nakalipas. Hinampas mo ang Jason Jiang at pinkoma siya. Kung wala ang pagwasto ng Shen family, matagal na sana'y nalihis ka ng landas. Saan mo kukunin ang lahat ng karangalan mo ngayon? Nakleared na ako ng pulis. Anong karapatan mo para sabihin na ako'y may sala? Hindi kayo karapat-dapat maging mga magulang ko. Hindi ko kailanman naging mga magulang na katulad ninyo. Ethan Shen, hayaan mong sabihin ko sa iyo. Kung gusto mo pang maging parte ng aming pamilya, magpakabuti ka. Kung patuloy kang magpapahirap, hindi na kami gusto sa iyo bilang aming kapatid na lalaki. Kung hindi mo gusto ang kapatid na lalaki na ito, ako, Claire Jo, gusto. Makinig ka, Ethan. Kung gusto mo pang maging parte ng pamilyang ito, mag-ingat ka sa mga hakbang mo. Kung ipagpapatuloy mo ang pagiging mahirap abutin, itatakwil ka na namin ng tuluyan. Ayaw mo sa kanya. Gusto siya ni Claire. Sino ka ba? Ang lakas ng loob mong saktan ng kapatid kong lalaki. Ang kapal ng mukha mo. Ang lakas ng loob mo. Ang lakas ng loob mong saktan ang asawa ko. Baliw na babae ka. Sino yung baliw na babae? Ako yun. Ako ang baliw na babae. Ano ngayon? At least alam mo. Lumabas ka. Claire. Ethan, ikaw ay nakagapos sa paggalang sa magulang. Kaya mahirap para sa iyo ang maghanap ng katarungan. Ang kawalang katarungang ito, ako ang gagawa ng paraan para sa iyo. MMHMM. Malaking araw ito para sa aking kapatid na lalaki na si Ethan. Ang kanyang unang araw sa ang grupo ng bituin. Ito ang bunga ng taon ng pag-aaral at paghihirap. Para sa wakas ay makamit ang kanyang pangarap. Kayo, bilang kanyang mga magulang at kapatid na babae, ay may utang sa kanya ng mahigit 1 dekada. Hindi lang kayo nagawang bumawi sa kanya. Ginagaw at inapin ninyo siya ng walang patawad. Pinagbintangan pa ninyo ang isang inosenteng tao, at ipinakulong siya. At ngayon, may kapal pa kayo ng mukha, na sumakay sa tagumpay niya. Sabihin mo sa akin, hindi ba karapat-dapat kayong sampilin? Bago naging si Ethan, ang bagong, punong opisyal ng estratehiya, sa buong pamilya Shen, may isa ba sa inyo na kahit tumingin lang sa kanya ng pangalawang beses? Ngayong umangat na si Ethan. Gusto ninyong gamitin ang relasyon at dugo, para pakiramdaman siya ng pagkakasala. Sabihin mo sa akin, hindi ba karapat-dapat kayong sampilin? Ang pamilya Shen ay sobra na talaga. Binigyan nila ng bahay at kotse si Leo. At walang katapusang pera. Pero para sa kanilang tunay na anak, kahit piso para sa gasto sa pamumuhay ay hindi nila ibibigay. At si Ethan, may kakayahan na maging ang bagong punong opisyal ng estratehiya. Pero ang pamilya niya ay nagbubulag-bulagan. Malinaw na hindi nila pinahalagahan si Ethan, kahit kunting bahagi. Kung hindi mo alam ang totoo, may isip mo na si Leo, ang tunay na anak nila, at si Ethan ang ligaw. Ang pamilya namin, hindi kailanman nanakit sa Ethan. Ang dahilan kung bakit strict kami sa kanya, ay para siya'y magbago sa mga masamang bisyo na natutunan niya sa mga nakaraang taon. Sa mga taon mula nang siya'y bumalik, ninakaw niya ang pera o alahas. Itinulak din niya si Leo sa pool ng maraming beses. Hindi ba dapat natin siyang ituwid para sa mga iyon? Hindi gagawa ng mga bagay na iyon si Ethan. Marami kang nakalista na akusasyon, pero nakita mo ba kahit isa sa mga iyon ng sarili mong mga mata? O narinig ng sarili mong mga tenga? Sinabi ni Leo sa amin. Paano ito magiging peke? So hindi mo nakita ng sarili mong mga mata. Anong karapatan mo para akusahan siya? So ano man ang sabi ni Leo, sinusunod. Kung sinabi niya sa iyo na ipagbili ang sarili mo, gagawin mo ba? Ikaw? Sige, ayos lang. Minsan maaaring hindi namin napansin. At hindi naintindihan si Ethan, kahit na sinisi siya ng walang dahilan. Pero sa kailaliman, siya ay palaging pamilya. At palagi namin siyang minahal. Yan ba ang tawag mong pagmamahal? Sa hindi pagbili sa kanya ng bagong damit, hindi pagbibigay sa kanya ng allowance, pagkakit sa kanya ng mga oportunidad sa internship, o kahit na pagkulong sa kanya ng 1 buong buwan. Claire. Hindi na kailangang magsabi ng napakarami sa kanila. Hindi. Masyado kang mabait, at hinahayaan mo ang mga bagay. Pero ako, laging nag-aayos ng mga pagkakautang, para sa paraan ng pang-aapi nila sa iyo. Gagantihan ko sila. Hoy, sandali, ito ay usapin ng pamilya Shen. Anong karapatan ng isang tagalabas na tulad mo? Ang karapatang sumingit dito at utusan kami. Totoo, ang drama ng iyong pamilya ay wala sa akin. At hindi ako interesado. Pero ang pang-aapi kay Ethan,
ay talagang hindi katanggap-tanggap dahil ako ang kanyang kapatid na babae. HMPH. Ikaw ang kanyang kapatid na babae. Well, hayaan mo akong itanong ito sa iyo. Kung gayon, ano naman kami? Hoy, ikaw, malas mo. Tumanga ka lang at walang ginawa. Ang isang outsider ay makakapi sa aming mga magulang at kapatid na babae. At wala kang konsensya, hindi ako magtitiis na may outsider na umapi sa mga magulang at kapatid ko. Sayang, hindi ka pamilya ko. Ang tanging pamilya ko ay Claire at ang pamilya niya. Ethan, walang dugo niya sa'yo. Para sa lahat ng alam mo, ang pamilya niya ay maaaring ang mga bumili. Sinasabi mo, natatawag mo sa magnanakaw bilang tatay mo. Sa lahat ng mga taon simula nang ako'y kinupkop ng pamilya Joe, hindi kami sobrang yaman. Pero masaya ako sa bawat araw. Pero sa bahay ng pamilya Shen, bawat araw ay parang isang taon. Kaya sabihin mo sa akin, sino ang tunay na magnanakaw dito? Ethan, huwag kang mag-alala. Pangako ko, mula ngayon, ang buhay mo ay magiging mas maganda lang. Walang utang na loob na anak, gusto mong iwanan kami. Oo, Tama na ang sinasabi mo. Itigil mo ang double talk, gamit ang reverse psychology. Kung talagang galitin mo ang tatay. Kung gayon, lahat ng mga maliliit mong plano ay mawawala. sinabi ko na ito. Ako'y paputol ng lahat ng ugnayan. Sa pamilya Shen, pangmatagalon. Ibigay lang ang lahat ng pagmamahal mo sa Leo. Naiinggit ka sa Leo. Kung gayon, pangako ng nanay na mag-aalala sa iyo ng kaunti mula ngayon. Itigil mo ang drama. Ang tinatawag mong pag-aalala ay walang halaga sa akin. Gusto ko lang putulin ang lahat ng ugnayan sa inyo. Ethan, alam mo ba ang mangyayari kapag iwanan mo ang pamilya Shen? Mawawala ang status mo bilang tagapagmana ng pamilya Shen. Mawawala ang buhay mong marangya. Ikaw ay nasa pinakamababa ng lipunan, kaya ikaw ay isang punong opisyal ng estratehiya. Ano ngayon? Nagpapakamatay ka bawat buwan. Mayroon kang luxury car, makakabili ka ng mansyon. Ang pera mo ay walang kinalaman sa Ethan. Mayroon ba ito para sa kanya? Ngayon ay piging ng inaugurasyon ni Ethan. Kaya ano ang mga regalo na dala mo? Siyempre, handa na ang mga regalo. Isang penthouse suite na 5,000 square feet. Ito ang binili ko para sa kanya. Isang Van Cleef & Arpels mechanical watch. At ito naman ang sa akin. Nagkakahalaga ng $5 milyong. Isang top-of-the-line na Maserati sports car. Lahat ng ito ay para kay Ethan. Oo, para sa isang kinupkop na anak. Ang dami-daming regalo ang inihanda ninyo. Pero para sa inyong sariling tunay na anak, wala kayong kahit ano. Kayong mga magulang at kapatid na babae, talagang nagtatakda ng pamantayan, di ba? Di ba't isang pagkakamali lang naman, tungkol sa kakayahan ni Ethan? Bukod pa riyan, kakalabas lang niya sa bilangguan. Wala kaming oras para maghanda, pero kung talagang kailangan ni Ethan, meron naman kaming lumang Mercedes sa bahay. Pwede niyang kunin yun. Tama. Kung handa kang aminin na ikaw ang nagkamali, ibibigay ko sa iyo ang lumang Mercedes ng aming butler na gamit na niya ng mahigit 1 dekada. Sa'yo na yon. Ethan Shen. Di ba dapat magmadali kang magpasalamat sa aming mga magulang? Sa huli, ang lumang yon ay mabibili pa rin ng $10,000 Nakuha ng kinupkop mong anak na si Leo. Isang $1 milyong. Pero para sa akin, ang tunay mong anak, nagukay ka lang ng lumang Mercedes na ilang 10,000 lang ang halaga. Hindi mo man lang kayang magpanggap na patas? Paano mo nagawang tawagin kaming pamilya? Nag-aalala lang ako baka magalit si Leo. Bukod pa riyan, hindi naman siya kasing galing mo. Kung pareho ang ibinigay ko sa inyong dalawa, masasaktan siya. Gaano ba kalaki ang paghanga mo kay Leo? At gaano naman kalaki ang pagkamuhi mo kay Ethan? Tama na. Tigilan mo ang pagsalita sa ganyang mapang-uyam na tono. Ang bagong hirang na punong opisyal ng estratehiya ay wala namang espesyal. Sa kanyang mga paraang mapaglalangan, ang personalidad niyang palaakit ng atensyon, at ang hit and run, at ang kanyang ugaling walang pagsisisi, ang pagbigay sa kanya ng lumang Mercedes, ay sobra-sobra na. Napala. Hindi ba't ikaw ang kaisa-isang kapatid niya? Anong regalo ang inihanda mo ang kaisa-isang kapatid niya? Para sa kanya, 3 buto ba ng manok, 10 lamb skewers, o kaya naman, 1 plato ng inihaw na talong. Ha. Ngayon ay ang piging ng inaugurasyon ni Ethan. Siyempre, may inihanda akong regalo. Ipakuha ang mga regalo. Inihahandog ang 3 regalo sa inaugurasyon, para sa Ginoong Shen. $500,000 sa cash, upang mabiyayaan ang Ginoong Shen, ng 100 gintong landas sa harap, ng isang kinabukasan na maliwanag tulad ng brocade, na nakalalamang sa liwanag ng umaga. Ang bilya ng zinit, upang mabiyayaan ang Ginoong Shen, ng matatag na pag-akyat sa tuktok, na nakataas sa lahat, isang Bentley.
upang mabiyayaan ang Ginoong Shen na maiwan ang lahat ng katunggali sa alabok at magsaya sa iyong tagumpay na sumasakay sa alon ng tagumpay. Hala, isang Bentley, cash, ang villa ng Zenith. Ang mga regalong ito ay lubusang nagpahama sa anumang dala ni Liu Shen. Ang kinukop na kapatid na ito ni Ethan, sino ba siya? Para magbigay ng mga regalong ganito kalala. Mas malaki ang pera dito kaysa sa nakikita ng karamihan sa buong buhay nila. Kung totoo ang lahat ng ito, mas maganda siya ng 100 beses kaysa sa kanyang tunay na magkakapatid na babae. Eksakto. Ethan, ang mga regalo ngayong gabi ay pinagsama-sama ng medyo mabilisan. Tanggapin mo na lang muna. Sa loob ng ilang araw, ang mga magulang ko at ako ay magkakaroon ng mas malaking sorpresa para sa iyo. Claire, napakalaki nito. Hindi ko talaga ito maaaring tanggapin. Huwag kang magpakatanga. Tanggapin mo lang. Isipin mo na ito'y, para maitama ko ang lahat. Noon, kung hindi ako pumayag sa pagbalik mo sa pamilyang Shen, hindi ka sana nagdusa ng ganito. Sa mga nakaraang taon. Claire, wala sa mga ito ang kasalanan mo. Ako ang bulag at tanga. Pero ngayon, nakita ko na ang liwanag. Simula ngayon, hindi na ako magpapakapit sa tinatawag na dugong ugnayan. Nagpapanggap ka pa? Gusto mo ng Oscar? Pagpapanggap. Nanay, naimbestigahan ko na ang lahat. Ang buong pamilya ni Ethan Shen. Sila'y mga hamak. Ang kinupkup na ama niya ay may-ari lang ng tindahan ng barbecue. Ang kinupkup na ina niya ay tagalinis sa ang grupo ng Joe. Ang tinatawag niyang kapatid. Siya ay tagapagsilbi lang sa ang hotel ng Zenith. Isipin mo, ang pribadong inspection ko sa property ng grupo ng Joe, ang Hotel Zenith. At ako'y napagkamalang tagapagsilbi. Ang halaga ng buong pamilya mo, ilang daang libo lang. Mga mamahaling kotse. Mga vilya. Sa tingin mo, kayang-kaya mo ang mga yan? Kaya ang mga mararangyang regalo ay pawang kasinungalingan. Isang ganap na peke. Naalala ko na. Noong panahon iyon, kinuha namin si Ethan para ibalik sa pamilya Shen. Dito mismo sa tindahan ng barbecue. Akala ko nagtatrabaho siya doon. Pero ang kinupop na ama niya ang may-ari ng lugar. Matalino talaga si Leo. Nakikita niya ang totoo sa kanila. Ang kanyang kinupkop na pamilya, kung talagang mayaman sila. Bakit may naglilinis? May nagpapatakbo ng tindahan ng barbecue. At may nagiging ang lintik na waitress na iyon. Nagpapanggap lang sila sa mga peke nilang gawa. Wala nang golden path to success. Napakahiya. Paano ako nagkaroon ng kapatid na lalaki na katulad mo? Paano mo nagawa iyon? Napakabata pa pero napakapaimbabaw na. Ethan. Claire, kahit anong galing mo, ay mahalaga sa akin. Mahal kong kapatid na lalaki. Hindi ba pwede kang maging totoo? Huwag kang magpanggap na ibang tao. Hindi ba ikinahihiya mo? Ethan Shen. Gusto mo lang ng pagmamahal at atensyon namin. At atensyon. Gagawa ka ng kahit ano. Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Napakasama ng loob ko sa iyo ngayon. Ang sinasabi mong pag-aalala ay walang kahulugan sa akin. Sa tingin mo kayong dalawa ay makakapagpanggap para magmukhang mabuti. At magkakaroon ako ng guilt o remorse. Panaginip lang yan. Pero, masasabi ko sa'yo, dahil ikaw na ngayon, ang bagong punong opisyal ng estratehiya, kung magmamakaawa ka sa akin, baka bigyan ko lang ng pagkakataon na bumalik sa Shen family. Kung hindi, putulin natin ang lahat ng ugnayan. Perfect. Ito ang kasunduan sa pagputol ng ugnayan ng pamilya. Pirmahan mo. Tayo, ama at anak, ay wala na. Ethan Shen. Sa tingin mo dahil ikaw na ngayon, ang bagong punong opisyal ng estratehiya, sa ang grupo ng bituin, magaling ka na? Ang pagpapakumbaba mo, sa tingin mo madali mong mamanipulate ako? Sabihin ko sa'yo, hindi ako nabibiktima. Kung gusto mong putulin ang ugnayan ngayon, ibibigay ko ang gusto mo. Ipapaunawa ko sa'yo ang kahulugan ng pagbaril sa sariling paa. Alam mo ang sinasabi nila tungkol sa pagbaril sa sarili mong paa. Tatay. Nag-aasta lang si Ethan. Hindi niya talaga gustong putulin ang ugnayan. Paano mo siya mapapabayaan ng ganito? Eksakto. Siya pa rin ang anak natin. Mas malapit ang dugo sa tubig. Kalimutan mo na. Papagupo lang natin siya sa labas ng 2 araw bilang parusa. Isabela, bakit mo pinunit ang kasunduan sa pagputol ng ugnayan ng pamilya? Pero hindi ito importante. Sa puso ko, ang ugnayan natin ay matagal na nawala. Ethan, tumigil ka. Kung ipagpapatuloy mo ito, ang buong plano mo ay mawawala sa hangin. Dapat kang lumuhad at humingi ng tawad sa nanay at tatay, para sa kanilang kapatawaran, para makabalik ka sa pamilyang Shen. Bukod pa,
Kung lubusan kang magkakalaban sa nanay at tatay, mawawala sa iyo ang katayuan mo bilang batang amo, at magiging hamak. At ang pamilyang Shen ay madaling makakapighati sa iyo. Ang simpleng pamilyang Shen ay walang kakayahang ipagtabuyan si Ethan. Knave lang si Ethan. At ikaw, ang kanyang kapatid na babae, ay kasing immature din. Pero ginagawa mo itong nakakaawa na pagpapanggap. Kasama niya. Sasabihin ko sa'yo. Kung mawalan ng suporta si Ethan, ng aming pamilya, magdudusa siya habang buhay. Ang pamilyang tulad ng sa inyo, ay hindi karapat-dapat sa oras namin, lalo na ang kanyang pagsisisi. Isa ka lang na tagapagsilbi sa ang hotel ng Zenith. Ano ang akala mo, may karapatan ka? Nalabanan ng aming pamilya. Makinig ka. Ang The Zenith Group at ang aming pamilya ay strategic partners. Alam mo ba, sa isang tawag lang, mapapaalis kita sa Zenith, hindi mo ako maaaring tanggalin. Pero kaya kung iputol ng Zenith ang ugnayan sa pamilya mo, ang lakas ng loob mo. Sige, subukan mong kanselahin iyon. Tingnan nating lahat kung paano pinuputol ng isang tagapagsilbi mula sa ang hotel ng Zenith ang aming negosyo. Maglabas ng notice. Idagdag ang pamilya Shen sa blacklist ng ang hotel ng Zenith. Ethan, masyado ba akong naging mahigpit? Hindi na bale. Dahil sa'yo, palalampasin ko na ito. Mga kadugo mo rin naman sila. Claire, tapos na ako sa kanila. Ethan Shen, pwede bang itigil mo na tong kalokohan? Kung magpapatuloy ka, lalo ka lang magpapabigo sa amin. Kung gusto mong mapabilang sa pamilya Shen, magpakita ka ng tunay na galing sa trabaho. Huwag mong isiping makukuha mo ang gusto mo sa pamamagitan ng paggulo sa amin. Kaming mga magulang mo at kami ay matagumpay, mga taong sanay na sa mundo. Ang mga clumsy mong trick na yan ay nakakaawa lang para sa amin. Ethan, kung ang pagiging nandito ko ay nakakasama sa'yo o nakakatakot, well, baka dapat umalis na lang ako sa pamilya Shen. Hindi naman ako ang tunay na anak ng pamilya Shen. Hindi pwede. Hindi pwede. Anak mo pa rin ako. Hindi ka pwedeng umalis sa pamilya Shen. Hindi ko lang kaya na makita si Ethan na nasasaktan. Tingnan nyo ito. Tingnan nyo lahat. Tingnan nyo ang ating Leo dito. Alam niya kung ano ang importante. Hindi tulad mo, ang ginagawa mo lang ay gumawa ng gulo. Hindi ko talaga maintindihan. Pareho kayong anak ko. Paano kayo nagkakaiba ng ganito? Ginoong Shen, ang kasunduan sa pagputol ng ugnayan ng pamilya ay maaaring hindi pa napipirmahan. Pero sa puso ko, tapos na tayo. Wala kang karapatang utusan ako. Tingnan mo ang sarili mo, Sinta. Masyado kang matigas ang ulo para malaman kung ano ang makabubuti sa'yo. Mabuti pang mamatay ka na lang dyan. Hayaan mong linawin ko ito. Kahit anong paghihirap ang gawin mo dyan, huwag kang magpakababa na lumuhod sa amin para makiusap. Ako, si Ethan Shen, ay nanunumpa na mas gugustuhin kong magutom, mauhok o magpakamatay sa pagtatrabaho kaysa sa muling tumungtong sa bahay ng mga Shen. Mabuti. Sabik na sabik akong makita kung hanggang saan ang mararating mo ng mag-isa nang walang suporta ng pamilya natin. Tatay, huwag naman. Huwag mong kausapin ng ganyan si Ethan. Pagkatapos ng lahat, si Ethan ay may napakabuting kapatid. Isang tawag lang mula sa kanya at puputulin na ng ang hotel ng Zenith ang lahat ng ugnayan sa pamilya natin. Tatay, kung muling pakikialaman mo si Ethan, ang pamilya natin ay mawawala ng lahat. Hindi ako naniniwala na ang ilang tagapagsilbi ay makapipilit sa atin na itigil ang pakikipagtrabaho sa Zenith Group. Makinig ka, Claire. Itinakwil ko na si Ethan Shen. Kaya huwag kang mag-atubili dahil sa kanya at maghiganti ka na. CJ, higantihan mo ako. Sige. Ikaw ang bahala. 5. 4. Nagpapanggap ka pa rin? Victor Shen, ikaw at ang pamilya mo ay itinakwil na ngayon sa ang hotel ng Zenith. Seguridad, paalisin niyo siya. Paano mo na itakwil ang pamilyang Shen? Nagsasalita ka pa rin dito? Seguridad, bugbugin ninyo siya hanggang maging lamukat. Tigil. Ano ba ang ginagawa ninyo?
Tumigil kayo. Tumigil kayo ngayon din. Tigil. Tigil na sa pagbugbog sa kanya. Binabalaan ko kayo. Huwag niyo akong gagalawin. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako, mga security guard. Sa akin mo na lang iwan ang mga bagay na ito mula ngayon, Ethan. Claire, ang galing-galing mo. Ethan. Nanay, tatay. Nanay, tatay. Tapos na ang banquet. Hindi ko pa nga nabibigay sa'yo ang inauguration gift ko, at hindi ko pa napapagalitan si Victor Shen at ang pamilya niya. Kung alam ko lang na mangyayari ito, dapat nag-helicopter na lang tayo. Hindi sana tayo naipit sa trapiko. Nanay, tatay, buti na lang hindi kayo pumunta. Hindi ninyo na kailangang makita ang mga lokong yun na nagkakagulo. Inaapi si Ethan. Kung hindi, baka nagalit kayo ng sobra at na-stroke pa kayo. Si Victor Shen at ang pamilya niya, ang lakas ng loob na apihin ang ating Ethan, sa loob ng 5 taon. Kung hindi dahil kay Ethan, ibibigay kaya natin ang napakaraming negosyo sa kanila. Eksakto. Kaya sabihin mo, nandoon ka ba, nagbabantay sa iyong kapatid na lalaki? Pinagsalitaan mo ba sila ng matapang? Siyempre naman. Nanay, huwag kayong mag-alala. Nandyan naman si Claire para sa akin sa buong oras, at talagang pinagsalitaan niya sila ng matapang. Talaga. Nanay, tatay, salamat sa palaging pag-aalala sa akin. At sa paggastos ng inyong sariling pera para suportahan ako. Pero ako'y ganap ng adulto ngayon. Hindi ko na kailangan ng lahat ng itong mabulaklak na bagay. Ang regalo para sa inaugurasyon ni Claire, at ang mamahaling kotse na inarkila ninyo. Pakiusap, isauli ninyo agad sa lalong madaling panahon. Inalagaan ninyo na ako ng mahigit 10 taon. Mula ngayon, ako naman ang mag-aalaga sa inyo. Yung inarkilang mamahaling kotse na yun. Inarkila lang iyong mamahaling kotse. Oh, aking minamahal, napakagandang anak. Ang nanay at tatay mo ay hindi yung tipo ng taong nagpapanggap. Tapos na tayong magkunwari. Magpapatotoo na tayo. Ang kapatid mong si Claire ang pangulo ng grupo ng Joe. Ang nanay mo ang tagapangulo ng grupo ng Joe. At ako ang pinakamalaking shareholder ng grupo ng Joe. Ano? Ang kilalang grupo ng Joe. Kayo ang nagtatag. Hindi ka nagbibiro, di ba? Oh, aking makulit na kapatid. Bakit naman magsisinungaling sa'yo ang nanay at tatay? Yung triple inauguration gift, totoong-totoo yun. At ang mga mamahaling kotse ng nanay at tatay, totoo rin. Paano naman ang korporasyon ng Zenith? Na pumutol ng ugnayan sa pamilyang Shen? Siyempre, totoo rin yun. Ang korporasyon ng Zenith ay subsidiary ng aming grupo ng Joe, isang napakaliit at hindi gaanong mahalagang kumpanya. Itinago namin yun, para maranasan mo, ang buhay bilang isang ordinaryong tao. Pagkatapos, pinabalik ka namin sa pamilyang Shen. Sana'y maramdaman mo, ang pagmamahal ng iyong mga tunay na magulang at kapatid. Sino ba naman ang mag-aakala, na mga halimaw pala sila? Pero okay lang yun, ayaw nila sayo. Gusto ka namin. Bukas, isasama ka ng nanay, na mamasyal. Gagantihan namin ng todo-todo. Salamat, nanay. Magandang hapon, Dinang. Hindi kami tumitingin ng mga bag ng babae. Ipakita mo sa akin ang pinakabagong mga bag ng lalaki. Ipack mo ang bawat isa para sa aking anak. Opo, Dinang. Nanay, hindi na kailangan. Hindi ko kailangan ng ganito karami. Mag-iba ka lang ng gamit araw-araw. Itapon mo na lang kapag tapos ka na. Kung hindi ibibigay sa iyo ng pamilyang Shen, bibigyan kita ng 100 beses pa. Tara na. Ito, iyan. At iyon din. Ha, kalimutan mo na, huwag na tayong mag-abala pumili. Walang bababa sa $2 milyong. Ipack mo na ang lahat ng iba pa. Opo, Dinang. Anak, may regalo rin ako para sa iyo, anak. Ha? Anong mo? Tara na. Tore ng platinum. Tore ng gininto ang kopa. Tore ng langit. 1 unit sa bawat palapag. Tatay, hindi ko kayang tirhan lahat yan. E di hayaan mong walang laman. Dalaw-dalaw na lang kami kung kailan namin gusto. Nako, kalimutan na ang pagpili. Sumasakit ang ulo ko. Sige, ganito na lang.
Sa buong lalawigan ng Timog Bundok, sa bawat mamahaling property, kukuha tayo ng isang unit. Anumang mas mababa sa 5 milyong dolyar. Lalampasan natin. Opo, Ginoo. Gagawan ko po ito kagad, Ginoo. Nanay, tatay. Nakapagbigay na kayong dalawa. Ngayon, ako naman. Sige. Halika. Lamborghini, Porsche, Maybach, at limitadong edisyon lahat. Hindi ko alam kung anong klaseng kotse ang gusto mo, kaya nagpasya na lang akong bilhan ka ng 30 para simula ngayon, mula 1 hanggang 30 ng bawat buwan. Iba't ibang kotse ang magagamit mo. Naku po. Nasapol nila lahat ng mamahaling property, at ngayon, nagbibigay pa sila ng mahigit 30 mamahaling kotse. Sobrang yaman nila. Sa dami ng regalong ito, 10 milyong dolyar ang halaga nito, di ba? Ang lalaking yon ang pinakamaswerteng tao sa buong mundo. Claire, nagbigay ka na sa akin ng mga regalo. Kapatid ko, pampaganya lang yun. Hindi. At itong susunod na regalo, pampaganya pa rin. Ano ang ibig mong sabihin, Claire? Ito, mula sa akin, kay nanay, at kay tatay. 10% ng pagmamayari ng kumpanya mula sa bawat isa sa amin. Simula ngayon, ikaw na ang batang amo ng pamilya Joe, at ang pinakamalaking shareholder ng grupo ng Joe. Nanay, tatay, napakamahalaga ng mga Reg Along ito. Hindi ko ito matatanggap. Ethan, ang mga Reg Along ito, ay hindi lang gantimpala mula sa amin lahat. Ito'y paraan namin para ituwid ang mga bagay. Kung 5 taon na ang nakalipas, hindi sana namin pinayagang hanapin mo ang iyong tunay na pamilya. Hindi ka sana nagdusa ng 5 taon. Baka buong buhay mo na lang sana sa kulungan. Kung tatanggihan mo ang mga Reg Along ito, ang nanay, tatay, at kapatid mo, ay magiging may sala sa buong buhay namin. Nanay, bukod pa riyan, ang nanay mo at ako, may sarili kaming dahilan dito. Tingnan mo, nakapasok ka sa grupo ng bituin, at naging bagong punong opisyal ng estratehiya. Patunay na mas matalas ka kaysa sa aming 3 pinagsama-sama. Tumatanda na ang nanay mo at ako. Handa nang magretiro at mag-enjoy sa aming mga gintong taon. Anak, ang kumpanyang ito ay nasa iyong mga kamay na. Alagaan mo ito ng mabuti. Sige. Sige, tatanggapin ko. Makikipagtulungan ako kay Claire para pamahalaan ang mga ito ng maayos. Hindi ko kayo bibiguin. Ganon dapat. Yan ang kapatid kong kilala ko. Oo nga pala. Kaya, plano mo bang maghiganti sa pamilya Shen ng mag-isa? Kailangan mo ba ng tulong ng kapatid mo? Tama siya. Ang pamilya Shen ay hindi karapat-dapat sa aking puot. Lalo na sa aking paghihiganti. Sa ngayon, gusto ko lang mahanap ang kotse ni Jason Jiang at linisin ang aking pangalan. Sinabi sa akin ng pulisya sa kulungan na ang mga surveillance record ni Leo Shen ay nawasak. Kaya ngayon, ang tanging lead natin ay si Jason Jiang. Ang paghahanap ng kotse na iyon. Teka, pwede kong ipatulong sa iyo si Zanye. Siya naman ang reyna ng underworld. Zanye. Pamilyar na pamilyar ang pangalang iyon. Anong ginagawa ng manager ng hotel na yun? Alam ba niya kung sino tayo? Sinuntok niya si Leo, at pinalayas tayo sa ang hotel ng Zenith. I-report ko siya ngayon din. Pwede bang tumahimik ka na? Hindi baguhan ng manager ng hotel na yun. Kung wala siyang malakas na backer, hindi niya magagawa na palayasin tayo. Si Claire ba yun? Kung talagang may ganoon siyang kapangyarihan, ang pagpapasara sa atin, ay parang naglalakad lang sa parke para sa kanya. Nakita mo ba si Claire, na nagmamalaki sa piging ng inaugurasyon? Baka may koneksyon talaga siya. Dapat muna nating alamin ang sitwasyon, para hindi tayo makapagkamali. Isabela, nanay, huwag ninyong hayaang, malinlang kayo ng babaeng yon. Siya, huwag kang magbiro. Tagapagsilbi lang siya sa ang hotel ng Zenith. Wala siyang koneksyon. Paano mo nalaman yun? Nang dumaan ako sa hotel kanina, nakita ko silang nagkukubli, kaya lumapit ako at nakinig. At hulaan mo, may kakaiba, sina Ethan Shen at Theodore Zhou. Sila, naghiram sila ng pera para magrenta ng mamahaling kotse at bumili ng mararangyang regalo, para lang magpakitang gilas. Ayaw mong maniwala sa akin, ha? Makinig ka lang. Nanay, tatay, salamat sa palaging pag-aalaga sa akin, at salamat sa pagbabayad ng malaking halaga para suportahan ako. Pero ang anak ninyo ay malaki na ngayon. Hindi ko na kailangan ng lahat ng itong mag-agarang bagay. Ang regalo para sa inaugurasyon ni Claire, at ang mamahaling kotse na inarkila ninyo para sa akin. Pakiusap, isauli ninyo ang mga ito sa lalong madaling Ang panahon. batang iyon, hindi natututo sa kanyang mga pagkakamali. Gumawa ng ganyang kalokohan. Siya ay talagang kahiyan.
Paano mo ipapaliwanag na kami ay pinalayas ng manager ng hotel? Nanay. Paano naman si Claire? Siya ay isang tagapagsilbi lang sa ang hotel ng Zenith. Kaya ang manager na tumutulong sa kanila na palayasin tayo, ay may katuturan. Pagkatapos ng lahat bilang mga dalagang mula sa magandang pamilya, paano tayo magkakagulo sa publiko? Tama ba? Maghahain ako ng reklamo laban sa kanilang manager at ilalagay sa blacklist ang buong pamilya ni Claire. Sisiguraduhin kong wala siyang lugar sa buong lalawigan ng Timog Bundok. Hayaan mo na, tatay. Dahil kay Ethan, hayaan mo na sila. Lene, ang batang lalaking yon, ay pinuputol na ang lahat ng koneksyon sa atin. Anong mukha ang natitira sa kanya? At sa aking mga mata, wala siyang kahit anong mukha mula pa sa simula. Lahat ng ginagawa ni Ethan at ng kanyang mga kinupkop na magulang, nag-utang sila para lang magpasikat siya. Lahat yan ay para magmukha siyang magaling. Para itaas ang kanyang sariling estado sa ating mga mata. Eksakto. Ethan, nagpapapansin lang yan sa akin para pansinin ko siya ng husto. Nag-aasta parang bata. Ay, sige na, huwag na lang natin siyang pansinin. At si Ethan, nalaman na ngayon na sumali na siya sa ang grupo ng bituin. Bilang ang bagong punong opisyal ng estratehiya, marami siyang naririnig na usapan. At ang publisidad ay tatagal siguro ng mga kalahating buwan. Kung bibigyan natin siya ng pagkakataon ngayon na bumalik, magpapasalamat ng todo yan. Dagdag pa, ang pamilya Shen at ang kumpanya ay makakakuha rin ng mas maraming pagkilala. Pagkatapos, dadaloy na ang pera. Yelan, may punto ka. CJ, isinasaalang-alang na nagpapapansin lang siya at nagtatampo. Bibigyan natin siya ng pagkakataong maglingkod sa buong pamilya natin. Hahaha. At dapat siyang mag-host ng hapunan ng pagkakasundo, imbitahan ang buong pamilya, at humingi ng tawad ng harapan. Kung hindi, kalimutan na niyang bumalik. Kung iwan niya ang pamilya Shen, wala siyang kwenta, at ang pamilya Jiang ang lulupig sa kanya. Hahaha. Bukas, sa totoo lang, ay ika-23 kaarawan ni Leo. Hayaan nating si Ethan ang bahala. Bigyan siya ng paraan at pagkakataong magbayad sala. Nanay, para sa aking birthday party, gusto ko sa Starlight Hall sa hotel ng Tanawin. Pwede ba yon? Iyon ang pinakamahal na hotel sa buong lalawigan ng Timog Bundok. Ang isang gabi lamang doon ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa $1,000,000. Kung nag-aalala ka kay Ethan na magagalit, baka dapat kalimutan na lang natin ito. Pagkatapos ng lahat, ang birthday party ay birthday party pa rin kahit saan pagawin. Talagang hindi. Leo, bukas ay iyong 23 kaarawan. Hindi natin ito pwedeng ituring na parang ordinaryong araw lang. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin ni tatay na magkakaroon ka ng pinakamakinang na birthday party. Salamat, tatay. Sabihin mo kay Ethan na kung nais niyang bumalik sa pamilya Shen, dapat niyang makuha ang bulwagan ng bituin at ibigay ito kay Leo. Hindi ito kahilingan, ito ay pagkakataon para sa kanya. Napatunayan ang kanyang sarili dahil kung wala ang pamilya Shen, siya ay wala at haharapin niya ang buong lakas ng aming paghihiganti. Ethan, ngayon, ginawa mo ang lahat na hindi masaya. Pinagalit mo rin si Leo ng husto. Ang ating mga magulang at si Sofia ay talagang galit na galit pero pamilya pa rin tayo. Nahimak ko sila na huwag kang i-blacklist at handa silang bigyan ka ng isang huling pagkakataon para ayusin ang lahat. Sige, gusto kong malaman kung anong klaseng pag-aayos ang nasa isip mo. Bukas ay kaarawan ni Leo. Maghahanda ka para sa kanya ng isang handaang sa kaarawan. Tandaan mo, dapat ay sa Starlight Hall ng Crestview Hotel. Ang saklaw ay dapat $1,000,000 handaan. At ang lahat, ang mga dekorasyon, ang pagkain at inumin, dapat ay dekalidad. Ang isang hamak na $1,000,000 ay hindi dapat maging problema para sa isang dakila tulad mo, di ba? Isinama mo pa ang iyong ampon na pamilya para magpasikat. Ngayon, narito ako para turuan ka ng leksyon. Tingnan natin kung magagawa mo pa na magpanggap muli. May iba pa ba? Oo, meron pa. Bukas sa handaan. Luluhod ka sa harap ng lahat at hihingi ng tawad kay nanay at tatay. Hindi nagkakamali ang mga magulang. Kahit paano kanila tratuhin, dapat kang magpasalamat. Isabela, may sira ba ang utak mo? Sinipa ka ba ng asno sa ulo? O nagka-amnesia ka? Wala na akong kinalaman sa pamilyang Shen. Paano mo nagawang? Sabihin yan sa akin. Ethan, alam kong sa piging ng inaugurasyon, napakaraming tao, kaya nahiya kang magpakumbaba sa amin. Pero ngayon, tayo lang dalawa, ang nag-uusap. Ano ba ang drama mo? Akala mo hindi ko alam ang ginagawa mo. Ginawa mo lahat ng mga stunt na ito, para lang makuha ang atensyon namin. Gusto mo, na mas pagmalasahan ka namin. Ngayon,
Ang aming mga magulang ay pumayag, napayagan kang bumalik sa pamilyang Shen, at pinanggako nila, na siguradong, mas pagmalasahan ka nila. Ano pa ba ang gusto mo? Tama na. Kayong mga Shen, sobrang taas ng tingin sa sarili. Tandaan mo ang sinasabi ko, mas gusto ko pang dito, magutom, mamatay sa uhaw, o magpakamatay sa trabaho. Kaysa sa buhay ko, muling tumuntong sa pamilyang Shen. Tigilan mo yan, Ethan. Itigil mo ang pagpapanggap. Alam mo mismo kung gaano ang kahalaga ng pamilyang Shen para sa'yo. Ilang beses na nagpakita kang matapang, tapos babalik lang para humingi ng tawad. Bulag at tanga ako noon, pero malinaw na ang nakikita ko ngayon. Itigil mo ang mga dahilan mo. Kung wala ang proteksyon ng pamilyang Shen, ang pamilyang Jiang siguradong maghahabol. Ang isang hamak na punong opisyal ng estratehiya sa ang grupo ng bituin. Hindi kailanman makakaligtas sa paghahabol nila. Kung hindi mo gustong bumalik sa kulungan, magdusa. Mas mabuti pang kunin mo ang pagkakataon na ibinibigay ng pamilyang Shen. Tandaan mo ito. Ang salo-salo bukas. Dapat ay walang kapintasan. Kung hindi, hindi ako magiging masaya. Tanga. Ginoong Shen. Nandito po si Ginang Ye para makipagkita sa inyo. Ginang Ye. Ginoong Shen. Nung gabing nasira ang kotse ni Jason Jiang, ibinenta ito sa ibang probinsya. Buti na lang para sa'yo. Nagawa ko pa ring masubaybayan ito. Ang footage mula sa dashcam ay nabura rin. Pero, isang security camera sa tabi ng kalsada ang nakakuha ng buong pangyayari sa tape, ang buong banggaan ni Leo. Ang raw footage, nasa akin ito, nakasave dito mismo. Heto, gamitin mo ito para linisin ang pangalan mo kung kailangan mo. Sabihin mo kay Claire na may utang ako sa kanya, at ngayon, bayad na. At sa susunod, wag mo na akong istorbohin sa mga ganyang maliliit na bagay. Salamat. Ikaw talaga ang tagapagligtas ko. So ang pangalan mo pala ay Ethan Shen. Ikaw si Ethan Shen. Munting bata, nagpalit ako ng ilang bote para sa tinapay na ito. Kainin mo habang mainit-init pa. Gino, ano ang pangalan mo? Ang pangalan ko ay Ethan Shen. Pagkatapos mong kumain, dadaling kita sa ampunan. Para ampunin ka ni Mama Zhao. Salamat, Gino. Ginang Ye. Kilala mo ako? Naalala mo ba yung munting batang nakakulong sa tabi ng kalsada? Ikaw yung munting batang kumain ng 8 tinapay, nang sabay-sabay? Ethan, ikaw nga ba talaga? Ethan! Noon, kung hindi dahil sa tinapay mo, malamang namatay ako sa gutom o ginaw sa kalye. Hindi ko alam, pero masyado mo akong mahigpit na niyayakap. Pasensya na. Maupo ka, mag-usap tayo. Ethan, bukas na ang ika-60 kaarawan ni Mama Zhao, ha? Maghahanda ako ng malaking selebrasyon para sa kanya. Sa Starlight Hall ng Crestview Hotel. Isang handaan talaga para sa kanya. Kailangan nandyan ka. Simula nang kunin ka ng pamilya Zhu, at ampunin ka nila. Sobrang nami-miss ka na namin ni Mama Zhao. Pero natatakot kaming makagulo sa normal mong buhay. Kaya hindi kami nakipag-ugnayan. Nandyan din bukas si Claire Zhu. Ang orphanage ay nakasurvive lang ng ganito katagal dahil sa suporta nila. At yan mismo ang dahilan kung bakit tinutulungan ko siya. Sige, para sa espesyal na araw ni Mama Zhao bukas, pupunta ako. Nga pala, gusto kong bigyan si Mama Zhao ng isang makabuluhang regalo. Pero hindi ko alam kung ano ang ibibigay. Inubos niya ang buong buhay niya sa pagtulong sa iba. Ang kabutihan niya ay malawak at malalim. Paano kung gumawa tayo ng espesyal na pitch ng mahabang buhay at ukitin ang ating mga pangalan doon? Magugustuhan niya yon. Magandang ideya yan. Gagawin ko na yan. Wow, ang ganda nito. Talagang nakamamangha. Leo, ang lugar na ito ay napakaganda at napakarangya. At tingnan mo ang lahat ng top shelf na alak at lapit. Ang galing talaga ng ating Leo. Hindi lang siya pambihira ang kakayahan, marami rin siyang Nagmamahal sa kanya. ang kanyang mga magulang at kapatid na babae. Nakakaiinggit talaga. Ethan Shen, ikaw pala ang bagong Strategic Executive Officer ng Starlight Group. Sa paningin ng aming mga magulang at kapatid na babae, mas mababa ka pa rin sa akin. Ikaw talaga, Isabella. Nakita mo agad kung gaano hindi totoo ang Ethan. Pero nakakuha ka pa rin sa kanya na sumunod para sa ating Leo. Ayusin ang had-on sa kaarawan.
Ang bulwagan ng bituin, ang pinakamagandang bulwagan para sa handaan. Sa buong lalawigan ng Timog Bundok, kailangan mong aibok ito 3 buwan bago. At nakakuha talaga si Ethan ito. Palagi kong sinasabi, ang lahat ng ginawa ni Ethan, para lang magyabang. Lahat para makuha ang ating atensyon. Gusto niyang mas alagaan natin siya. Bigyan lang siya ng pagkakataon, para maglingkod sa atin. At gagawa siya ng lahat ng paraan, para patunayan ang sarili niya. Pero, karapat-dapat siya. Kasalanan niya mismo, sa pagpilit na magpakitang tao. Kahit na Ethan ang nagplano ng party para sa karawan, hindi tayo madaling magpatawad sa kanya. Kung hindi, patuloy lang siyang Maghimagsik sa atin. Tama ka, tatay. Hindi tayo dapat madaling magpatawad sa kanya, at dapat din tayong parusahan siya ng matindi. Kailangan niyang malaman na ang paglalaro ng mga ganito, may kapalit. Sige, pamilya tayo. Sa huli, parusahan lang siya sa pamamagitan ng pagpapakautaw sa kanya, ng 100 beses sa harap ng pinto, yun dapat ay sapat na. Leo, ang daming magandang alak at lafit sa mesa. Pwede ba talaga akong uminom? Hindi pa ako nakakatikim niyan. At yung mga regalo sa handaan, pwede rin ba kaming magkuha? Ngayon, ay ang aking ika-23 kaarawan. Lahat dito. Kainin ng busog, uminom ng lubusan, at kunin ang anumang gusto mo. Ngayong gabi, lahat ay sagot ko. Leo Shen, ako ang magbabayad. Si Ethan ang magbabayad nito. Binili niya lahat yan gamit ang utang. Hindi pera ko. Libre lang para sa akin. Sulitin na natin ang lahat. Tatay, Ethan, nasaan siya? Sa tingin mo, ayaw niyang humingi ng tawad sa pamilya natin? hindi siya maglalakas loob. Kapag napalampas niya ang pagkakataon, hindi na siya makakabalik sa pamilyang Shen. Sophia, tawagan mo siya. Sabihin mo sa kanya 10 minuto lang para pumunta rito. Mama Jao, dahan-dahan lang. Tutulungan ko kayo. Ethan, matagal na, mabait at magalang kang bata, at hanggang ngayon, ganon ka pa rin. Napakabait mong bata. Ethan, sumama kayo ni Ginang Zhao. Makakasunod ako pagkatapos ng tawag ko. Sige. Tatay, binabaan lang ako ng telepono ni Ethan. 2, wala siyang pakialam, sa amin. Ate, Ethan, siya, sa huli, ang bagong, punong opisyal ng estratehiya ng Starlight Group. Natural lang na, magpakita siya ng pagmamataas. Ang titulo na bagong punong opisyal ng estratehiya ay walang saysay kumpara sa yaman ng pamilyang Shen. Walang saysay yan, tuloy-tuloy lang tawagan mo siya. Sabihin mo, galit ako. Hoy, Ano ito? Isang ika-6 na kaarawan. magandang kapalaran at mahabang buhay. Para sa ika-negatibo, 6 na kaarawan ito. Pero ang Leo dito ay 23 lang. Oo, Ito, Tatay, sa tingin mo ayaw, mag-apologize sa amin ni Ethan? Kung hindi, bakit niya ipapadala ang poster? Para campaign ako? kasuklam-suklam. Ang Ethan na ito ay hindi pa natututo. May lakas pa ng loob siya para guluhin ako. Gamit ang mga panlalait na yan. Parang, masyado akong naging mabait sa kanya. CJ, basagin lahat. Sa pagkakataon nito, paparusahan ko si Ethan nang hindi niya makakalimutan. Basagin, gawin mo ngayon. Umalis ka dito. Sinabi ko basagin. Tumigil ka. Tigil. Ethan. Paano mo ito nasira? Kung may sisihin ka, ako na lang. Huwag mo lang saktan si Leo. Tumahimik ka. Wala akong oras sa kalokohan mo ngayon. Ang hapunang ito ay inihanda ng mga bata mula sa aming bahay ampunan. Bilang regalo para kay Mama Jao. Leo, alam mo ba ang ginagawa mo? Isang hapunan sa kaarawan? So, inaamin mo, nasa aking birthday party, pumunta ka lang para manggulo? Leo, gusto mo bang mamatay? Ang hapunang ito ay kumakatawan sa pagsisikap ng daan-daang bata. Ikaw ang tumahimik. Leo, basagin mo. Tama lang yan. Hindi lang wala kang karapatang magalit, kundi sa harap ni Leo, sa harap naming lahat, kailangan mong humingi ng tawad dito at mayon din. Kung hindi, hindi mo makakamtan ang aming kapatawaran. Hindi mo pa nga maayos ang simpleng trabahong yan. Lumuhad ka ngayon din, at humingi ng tawad. Dilat na dilat ang mga mata mo, at tingnang mabuti kung kanino talaga ang hapunang ito. Ang bahay ampunan ng Starfish, ang hapunan para sa ika-60 kaarawan ni Mama Zhao.
Ano ang ibig sabihin nito? Sinabi ko sa'yo kahapon na magplano ng handaang sa kaarawan ni Leo. Hindi mo ba sinunod ang utos ko? Tapos na ang lahat ng ugnayan ko sa pamilyang Shen. Ang handaan ngayon ay para sa ika-6 na pong kaarawan ni Mama Zhao. Hindi ito para kay Leo. Anak kang walang utang na loob, sinabi kong maghanda ka ng handaan para kay Leo, at hindi mo man lang nagawa. Gaano ba, kakitira ng isip mo, wala na bang puwang sa puso mo, para sa kanya? Ika-23 kaarawan ni Leo ngayon. Isang beses lang sa isang taon. Paano mo nagawa ito kay Leo? Hindi naman ako nanay o tatay niya. Bakit ko pakialaman? Ikaw. Wala akong pakialam. Dahil nabigo kang maghanda, ng handaang sa kaarawan para kay Leo. Sira na ang mood namin, kaya ngayon, may utang kang paliwanag sa amin. Kung hindi, tapos na tayo. Kayong mga angsamayre sa handaang sa kaarawan ni Mama Zhao. Ngayon, kayo dapat ang magbigay ng paliwanag sa akin at kay Mama Zhao. Ng paliwanag. Ang paasa-asang galaw mo. Ayos lang nung una. Pero kung paulit-ulit mo itong gagawin, nakakasuka na. Sinasadya mong inischedule ang ika-6 na pong kaarawan ni Direktor Zhao dito. Ika-6 na pong kaarawan dito. Una, para magpasikat sa harap namin. Para ipagyabang ang galing mo. At pangalawa, para sirain ang handaang ito. Para ipitin kami. At ilagay kami sa mahirap na sitwasyon. Pagkatapos, ikaw ang sasaklolo para iligtas ang sitwasyon. At makuha ang loob namin. Ang maliit mong utak ay laging may bago na panlilin lang. Ethan, talagang binaygo mo kami. Ang dami na naming pagkakataong ibinigay sa'yo. Ayaw mong magtrabaho ng tapat at patunayan ang sarili mo. Sa halip, gumagamit ka ng mga mandarayang paraan. Napakasuka nito. Isabela, nakakita na ako ng mga babaeng mayabang. Pero ikaw ang pinakamalala. Alam mo, dapat kang magpatingin sa ospital para ma-check ang ulo mo. Tingnan mo ang itsura mo. Anong nangyari sa'yo? Lumuhod ka at humingi ng tawad kay Leo ngayon din. Anong karapatan niya? Para ipaluhod at ipagtapat ako. Ikaw, walang utang na loob na anak. Anong lakas ng loob mong sumuway sa akin? Ngayon, gagamitin ko ang parusa ng pamilya para turuan ka ng leksyon. Sofia, Isabela, pigilan siya. Ngayon, ipapaintindi ko sa'yo kung ano ang kahulugan ng pagiging mas mataas at kung ano ang parusa ng pamilya. Anong ginagawa ninyo? Ano sa tingin ninyong ginagawa ninyo? Bitawan siya. Bitawan niyo ako. Pakawalan siya. Itinago mo ang mga grado mo. Ginulo mo si Leo, nangutang ka lang para magpasikat, at gumawa ng masamang paraan. Sa sarili mong pamilya, wala kang dala kundi problema. Ngayon, tuturuan kita ng leksyon ng maayos. Ipako siya sa sahig, bibigyan ko siya ng tunay na lasa ng parusa ng pamilya. Hihingi ka ba ng tawad o hindi? Mas hindi masakit yon. Oh, sige na. Pagkatapos ng lahat, anak mo naman siya. Mas makapal ang dugo kaysa tubig. Bigyan mo na lang siya ng ilang dosenang banayad na palo. Mga walang batas kayong lahat. Ayaw mo pa ring aminin na ikaw ang mali. Aaminin mo bang ikaw ang mali o hindi? Ngayon, yan ang gusto kong marinig. Bugbugin hanggang mamatay. Ayaw mo pa ring aminin na ikaw ang mali. Tigil. Ginang Zhao. Matandang babae. Wala kang karapatan na magmakaawa para kay Ethan. Usapang pamilya ito. Kailan pa naging pakialam mo ito? Siya ay naging ganito kasama, at ikaw, bilang direktor ng ampunan, ay may pananagutan din. Hindi totoo yan. Matagal na, mula noong bata si Ethan. Siya ay mabuti at masunurin na bata. Nagkakalakal pa nga siya ng bakal, para suportahan ang ampunan. Mabuti, masunurin. Huwag mong galawin si Mama Zhao. May problema ka? Sa akin ka lumaban. Kapatid kong mahal, hindi mo nga kayang iligtas ang sarili mo. Nag-aalala ka pa sa matandang ito? Sige, ngayong araw na ito, tuturuan ko siya ng leksyong hindi mo malilimutan. Tingnan natin kung sinong may lakas ng loob na hawakan siya. Sino sa inyo ang may lakas ng loob na hawakan siya? Sino yun? Ikaw. Ikaw. Sino siya? Okay lang ba kayo? Okay lang ako. Mama Zhao, Ethan, okay lang ba kayong dalawa? Okay lang ako. Pero, Ethan ay sinampal ng ilang beses. Okay lang, ilang sampal lang, kaya ko yun. Basta hindi kayo seryosong nasaktan. Ngayon, panahon nila para magbayad. Mama Zhao, umuwi ka na muna. Nanay, mag-ingat. Kaarawan ngayon ni Mama Zhao ang kanyang ika-6 na pong kaarawan. Hindi mo lang sinira ang kanyang hadaan sa kaarawan. Dinurog mo pa ang mga peach para sa mahabang buhay. Na ginawa namin ang daan-daang bata para sa kanya. Higit pa riyan, hinampas mo pa sa harap ng publiko si Mama Zhao at si Ethan. Ngayong araw,
Sisiguraduhin kong bawat isa sa inyo ay lalabas dito na nakaratay sa stretcher. Mga gwardiya, harangan ang mga pinto. Kung wala ang aking pahintulot, walang makakalabas. PFFT. Akala ko pa naman, ang pamilya Shen ay napakamakapangyarihan. Pero hindi pala nila kayang magkaroon ng sariling party. Kailangan pang sumingit sa iba. Napakahina naman. Ang kahihiyan ay sapat na. Ngayon ay napalibutan pa tayo. Malamang hindi tayo makakalabas. Baka tayo ay mapatay pa. Si Liu Shen ang magiging dahilan ng ating pagkamatay. Lampas na yan. Hindi sapat na sinira ang handaan. Hinaampas pa nila sina Ethan Shen at Director Zhao. Lampas na yan. Eksakto. Kumusta? Ako si Liu Shen. Ang panganay na anak ng pamilya Shen. At ang manugang ng Jiang Group. Hoy. Ikaw, anong lakas ng loob mong manuntok muli? Ano? Kaya ba ang pagiging young master ng pamilya Shen ay nangangahulugang pwede mong sirain ang handaan sa kaarawan ng iba? Dudurugin ang kanilang ulo. Kaya ba ang isang young master ng pamilya Shen ay pwedeng manuntok ng tao sa publiko? Binibini, huwag kang masyadong mayabang. Sinasermonan mo ako. Tingnan muna natin kung kaya mo. Ang aming pamilya Shen ay mayaman at makapangyarihan. Marami kaming perang pambayad. Ano naman ang malaki sa isang handaan? Nanuntok ka ng tao, kaya malaki ang problema mo. Ano? Sabihin mo sa akin, anong problema ang napasukan ko, si Zenye? Ano? Ikaw ang reyna ng underworld, si Zenye. Zenye. Iyon ang kilalang kilala, ang prinsesa ng underworld ng lalawigan ng Timog Bundok. Nagpapatakbo siya ng maraming negosyo, at may grupo ng mga tapat na tauhan. Narinig ko na ang ginang Ye ay napakaganda. Pero talagang walang awa siya. Hoy, At ang bahay ampunan ng Starfish. Ang pinakamalaking trigger niya. Ang mga sintang ito ng pamilyang Shen, hindi lang ginulo ang had-on sa kaarawan ng Director Zhao. Sinubukan din nilang basagin ang ulo niya. Magbabayad sila ng malaki para rito. Ikaw ba talaga ang Zenye? tama ka. Ako ang reyna ng underworld, Zenye. Ngayon, sinaktan mo ang dalawang taong pinakamalapit sa akin. Magbabayad ka para rito. Ginang Ye. Maaari naming ibigay sa iyo ang 2 milyong dolyar. Hindi. 5 milyong dolyar ay pwede rin. Oo, eksakto. Sa tingin mo kailangan ko ang 5 milyong dolyar mo? Ito ay tungkol sa prinsipyo. Ito ay tungkol sa pananakot mo. Sa Mama Zhao at Ethan. Mga tao, baliin ang mga braso nila. Ginang Ye. Pakiusap, Ginang Ye. Pamilya kami ni Ethan. Maaari mo ba kami palayain ngayon, para sa kapakanan ni Ethan? Oo, ako ang ina ni Ethan. Siya ang ama ni Ethan. Ang dalawang ito ay mga kapatid ni Ethan. Kung sasaktan mo ako, masasaktan si Ethan. Ethan, magsalita ka. Mga magulang ni Ethan kayo. Magkakamag-anak kayo. Pero ano ba ang nakita ko? Ikaw, pinipigilan mo siya at sinasampal mo. Ito ba ang pagmamahal mo? Pinipigilan siya at sinasampal. Sige nga, hayaan mong subukan mo. Ang pagmamahal na tinatawag ni Ethan at ako. Mga gwardiya, hayaan mong subukan nila. Ang pagmamahal na tinatawag ni Ethan at ako. Pigilan mo yan. Huwag. Ethan, pigilan mo si Missy ngayon. Kung may masaktan sa pamilyang Shen, hindi ka na makakapasok sa pamilyang Shen. Ang kanal na pamilyang Shen, hindi ako babalik sa buhay ko, at hindi rin ako babalik sa susunod. Ethan, magkakamag-anak tayo. Paano mo siya pinapayagan na saktan kami? Sinisiraan mo ang puso ng iyong ina. Ethan, gusto mo bang bigyan sila ng pagkakataon? Kung papayag ka, pwede kong palampasin sila. Sarili nilang hukay ang ginawa nila, hayaan mo silang mahulog doon. Tama na, Ethan. Hindi na epektibo ang pagpapahirap mong gimit. Hindi na rin gumagana ang pagiging biktima para sa awa. At ngayon, nagpapanggap kang bayani. Seryoso ka ba? Nagpapanggap kang bayani? Ikaw ang nagayos ng lahat ng ito. Ikaw ang nagpasimula ng away sa amin at Miss Ye. At pagkatapos, habang malapit na siyang ilagay kami sa lugar, sumingit ka para magpanggap na bayani. Para, magpapasalamat kami sa iyo, at magsisimulang maghalaga sa iyo. Talagang hindi mo ba ako nakikita? Ang malagkit mong laro. Ethan, talagang master mo na ang galawan, pagmamakaawa, pagkapit, at pagpapanggap na biktima. Talagang gamay na gamay mo na. Isabela, saan mo ba nakuha ang lakas ng loob na yan? Sa akala mo gagawin ko ang lahat ng ito, para lang sa kaunting pansin mo? Ethan, akala ko malas na ako sa pagiging ipinanganak sa buhay na ito. Pero ikaw mas malala pa ang sitwasyon mo. Sige. Kahit na ang maliit mong palabas na ito, ay tunay na nakakasuya. Kailangan kong aminin, panalo ka sa round na ito. Kapag tapos na ang had-on sa kaarawan ni tatay, pwede kang bumalik na gumagapang sa pamilya Shen. Tatanggapin ka namin. Pero huwag mo nang ulitin. Ethan, hindi mo naman talaga iniisip yan, di ba? Matagal na akong nagputol ng lahat ng ugnayan sa kanila. Talunin mo sila at pagkatapos baliin mo ang kamay.
Kaninong kamay ba ang gusto mong baliin? Leo, ayos ka lang ba? Chloe Zhang. Sa lalawigan ng Timog Bundok, isa siya sa iilang bilyonaryo. Kapantay ng impluensya ni Zhanye. Narinig ko, kamakailan ay sumanib siya sa alyansa ng Zhou. Anong ginagawa niya rito? Narinig ko na dati siyang nakatakda sa pamilyang Shen. Dapat ay pakakasalan niya si Ethan Shen. Pero hinamak niya ito. At pagkatapos, siya ang naglagay kay Jason Zhang sa gulugod. Kaya ngayon, siya ang nobya ni Liu Shen. Ang swerte nga ni Liu Shen, ano? Hindi lang siya nakuha ang pabor ng kanyang mga magulang at mga kapatid na babae, nakakuha pa siya ng mayamang nobya. Oo nga. Salamat at nandito na si Chloe. Ngayon, hindi na tayo maghahirap. Chloe, nandito ka na. Ethan. Ay halos bugbugin ng buong pamilya natin, hanggang mamatay. Chloe, kailangan mo kaming tulungan na makaganti at linisin ang gulo na ito. Kung hindi, ang kahihiyang ito ay mamumuhay tayo sa kahihiyan habang buhay. Chloe Zhang. Chloe, sinisumpa ko, hindi ako ang nakabangga kay Jason. Pwede bang ibigay mo na lang sa akin ang letter of forgiveness? Ano nang tawag mo sa akin? Chloe, Ano nang tawag mo sa akin? Binibining Zhang. Huwag kang mag-alala, Leo. Habang nandito ako, walang mang-aapi sa'yo. Lahat ng paghihirap na dinanas mo, pababayaran ko sa kanila. Chloe, masyado kang mabait sa akin. Hayaan mong linawin ko ang dalawang bagay. Una, ako ang magpoprotekta sa lahat ng miyembro ng pamilya Shen. Kahit ano pa ang ginawa nila, sila ay nasa ilalim ng aking proteksyon. Pangalawa, si Ethan Shen ang nakabangga sa kapatid ko at iniwan itong nasa vegetative state. At ngayon, nandito siya't namumuhay ng maginhawa. Pababayaran ko sa kanya yon. Chloe Zhang, ni hindi pa ako kinasuhan ng inspector? Anong karapatan mong akusahan ako na ako ang nakabangga kay Jason Zhang? Hindi ka kinasuhan ng inspektor, pero ako, kakasuhan kita. At pababayaran ko sa'yo. Ako ang nag-aalaga kay Ethan. Subukan mong galawin siya, hamon ko sa'yo. Zhanye, hindi ko alam kung paano mo. Naikulong si Ethan. Pero ang taong hinahanap ko, ay hindi mo kayang protektahan. Kung ipipilit mo humarang sakin, isasama na rin kita. Kapatid ko siya, dugot laman ko. Napakaraming hirap ang dinulot ni Ethan sa kanya. At babayaran niya iyon ng husto. Chloe, nandito ka ba para ipagtanggol si Jason? O para magpabango kay Leo? Alam ng lahat sa lalawigan ng Timog Bundok na base ako sa katotohanan, hindi sa tao. Sige, katotohanan, hindi tao. Sige, ipakita mo. Anong laman ng flash drive na yan? Ipalabas mo para makita ng lahat. Hello. Okay lang ako, hindi lasing. Sige. Aalis na ako. Sandali, ilalabas kita dyan agad. Hindi ba si Ethan Shen ang naglagay kay Jason Zhang sa coma? Paano naging si Leo? At lasing pa siya. Tama. Kahit na nandoon si Ethan Shen sa eksena, sinisikap niyang iligtas, yung si Jason Zhang na yon. Tama. Hindi naman siya ang nagmamaneho, at hindi naman tugma ang mga damit. Kung talagang pinagbintangan si Ethan Shen, ang mga saksi na sina Sophia Shen at Eleanor Shen ay nakakadiri. Leo, ikaw ba talaga ang bumangga sa kanya? Hindi totoo yan. Peke ang video na ito. Hindi ko sinaktan si Jason Zhang. Si Ethan Shen ang gumawa noon. Malinaw na malinaw ang surveillance footage. At nagsisinungaling ka pa? Matagal nang nawala ang surveillance footage na yon. Wala talagang record noon. So inaamin mo na ikaw, ang bumangga kay Jason Zhang. At sinira mo ang ebidensya? Ang ibig sabihin ni Leo, sira na ang surveillance footage noon pa. Kaya peke ang video mo. Gawa-gawa lang yan. Aba, Ethan Shen. Hindi ko alam na ganito ka pala kasama.
Hindi ka lang nandoon sa ospital. Pinagbintangan mo pa ang aming Leo. At ngayon nandito ka na may peking video. Para lokohin ang lahat, ganoon ba? Mukhang wala akong magagawa. Kundi turuan ka ng leksyon ngayon. Ethan, para lang linisin ang pangalan mo. Ginawa mo ng deepfake ang isang video para akusahan ang sarili mong kapatid na lalaki. Maaari kang makulong dahil dito. Ako ang nag-frame sa kanya. Tama, ang kapatid mong babae na Sofia, ang batikang abogado natin, ay naroon mismo sa lugar at nakita niya ng sarili niyang mata na ikaw ang sumuntok sa kanya. Magpakatotoo ka lang. Bakit gumagamit ka ng mga palihim na trick? Ano ang punto ng lahat ng ito? Kapag nag-confess ka, papayagan namin si Leo. Nabigyan ka ng 100 latigo para maibsan ang galit niya. At saka alagaan ang kapatid ko sa loob ng 5 taon. Kung hindi, Sige, kung sa tingin ninyong peke ang video na ito. Tatawag ako sa pulis ngayon. At papatingnan ng video sa inspector. Huwag, Bakit hindi? kasi lang. Dahil ang bagay na ito ay tungkol sa pamilya Jiang at Shen, nasa peligro ang dignidad namin at ang reputasyon ni Leo. Hindi pa ba ang sarili mong kinabukasan? Kaya ayaw kong isali ang pulis. Chloe, hindi ba't ang usapan ay tungkol sa katotohanan, hindi sa damdamin? Hindi ba't maghahanap ka ng hustisya para sa kapatid mo? Ano ang nangyari? Bakit nagbago ka ng bigla? Nalaman ko lang na ikaw ay nakapasok sa ang grupo ng bituin. Ayaw kong masira ang career at kinabukasan mo. Huwag kang magpakawalang utang. Ipinapakiusap kong manatili ka sa katotohanan. Ipinapakiusap kong panagutan mo ako. At ipinapakiusap kong ikaw ay magdala ng inspector para tingnan ang video ngayon. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Huwag kang magmalaki kapag nagpasya akong seryosohin ito. Mabubulok ka sa bilangguan habang buhay, narinig mo? Tama na. Sa ngalan ng mga pamilyang Shen at Jiang, tinatapos na namin ang usaping ito. Akala mo basta-basta mo lang ito matatapos? Sino ka ba talaga, Sinta? Gusto kong, ngayon din, sa sandaling ito, kunin mo ang inspector dito para patunayan ang bidyong ito. Ethan, desidido ka talagang isang kutsilyo dito, ano? Hayaan mong sabihin ko sa'yo, huwag kang magpakapal. Ako, nagpapakapal? Mali ba ako? Huwag mong isiping hindi ko alam ang balak mo. Kapag tinawag mo na ang pulis, maging inosente man o hindi si Leo, mapapailalim siya sa pagsusuri ng publiko. Haharap siya sa chismis at pintas. Sinisiraan mo lang ang kinabukasan niya. tama iyan, Ethan. Isinilang si Leo na may katsarang pilak sa bibig. Wala siyang katulad mo. Galing ka sa isang mahirap, kaawa-awang pamilya. Hindi niya kayang tiisin ang chismis. Bukod pa riyan, mabait at may sentido komun siya. Bigyan mo lang siya ng pagkakataon. Huwag mong ipagpalit ang tagumpay sa kabiguan. Mabait si Leo. Napakabait niya kaya kumuha siya ng hired killer para patayin si Ethan. Pagpapatay sa kontrata. Bukod sa footage ng sasakyan, mula sa hit and run, nalaman ko rin ang totoo para kay Ethan. Tungkol sa mga pagbugbog sa kanya sa bilangguan. Lahat sa bilangguan, na nanakit at nambuli kay Ethan, ay binayaran ni Leo. Hoy, Zane. Ikaw. Ethan, ang sakit mo, sakit ko rin. Ang paghihirap mo, akin din. Ang mga kamali ang ginawa sa'yo, ay mga kamali ang ginawa sa akin. At kapag ako ang naapi, humingi ako ng hustisya. Hinabol ko ang lahat na nambuli sa'yo, at pinagsabi ko sila ng totoo. Zane. Sobra-sobra na ang nagawa mo para sa akin. Dati tayong magkapatid. Magkapatid pa rin tayo magpakailanman. Leo, may sasabihin ka ba para sa sarili mo? Leo, ikaw ang nagpa-hire para saktan si Ethan. Paano mo nagawa? Hindi. Nagsisinungaling sila. Nagsisinungaling silang dalawa tungkol sa akin. Tingnan natin kung kasinungalingan. Tumawag ka. Tumawag sa inspector. Saka natin malaman ang totoo. Ethan, ihulog mo yan. Leo, humiling ka ng tawad kay Ethan ngayon din. Sabihin mong pasensya ka na, tapos ayos na yon. Lahat tayo'y respetadong tao. May reputasyong kailangang pangalagaan. Huwag mo nang lalong gawing mahirap ito. Ito, hindi mawawala. Hindi sa buhay na ito. Dahil sa'yo, sa pagtatanggol kay Leo. At muli, dahil sa'yo, sa pagpaparatang sa akin. Nakulong ako roon, sa isang buhay na impyerno, sa loob ng isang buong buwan. Kaya sabihin mo sa akin, paano ko yun mapapalampas? Kayong mga sinta, ang utang ni Ethan, babayaran ng bawat isa sa inyo. Ang lahat. Ethan, ako, pasensya na. Hindi ko alam na nakakulong ka pala. Tumahimik ka. Wala kang karapatang maawa sa akin. At ang awa mo ang huling bagay na kailangan ko. Tama na yan. Tapos ka na ba sa pagmamalungkot mo? Ano ba talaga ang gusto mo? Pera. Yun ba? Mabibigyan kita. Ayaw ko ng pera mo. Ang gusto ko lang ay ang katotohanan. At katarungan. Ethan, sinasabi ko sa'yo. Kahit anong gawin ni Leo, ipagtatanggol ko siya ngayon. Kung maglakas loob kang tumawag ng pulis, gagawin kitang basura. Pagkatapos, papapasukin ko ang mga tao para gibain ang bahay ampunan ng Starfish. Gagawin kong magtapon sa kalsada at ang daan-daang ulila. Lahat sila, isa-isa, magkakamatay sila sa ginaw, sa gutom. Chloe, napakababa at walang hiya mo talaga. Ha ha ha,
Ang kabutihan ay ang lapida ng mabubuting tao. Ang kasamaan ay ang pasaporte ng masasama. Sa madaling salita, sinumang maglakas loob na pahintulutan na masaktan ang aming Leo, gagawin ko silang alikabok. Kung maglakas loob kang galawin si Ethan at ang bahay ampunan ng Starfish. Naisip mo na ba ang galit ni Zenye? Zane, sa wakas, nagsasabi ka na ng totoo. CJ, hindi na rin kita pagtatawan-tawanan. Alam ko, napakagaling mo. Malawak din ang koneksyon ng pamilya mo. Pero ang aming pamilyang Jayang ay napakayaman din. Marami kaming makapangyarihang tao na sumusuporta sa amin. Kung maglalaban ang ating dalawang pamilya, magkakasiraan tayo. Hindi. Mas malala ang kalalagyan mo kaysa sa akin. Ikaw, ang aming pamilyang Jayang, ay malapit nang makipagtulungan sa ang grupo ng Zoo. Sa likod nito, may isang higanting negosyante na sumusuporta sa amin. Ikaw at ang pamilya mong Ye, ay wala kong ikukumpara. Chloe, ang sweet mo naman. Kaya pala, nag-aasal kang ganyan. Kumapit ka sa ang grupo ng Zoo, bilang iyong sandigan. Eksakto. Makinig ka, ang grupo ng Zoo, ang sandigan ko, ang pamilya kong Jayang, ang batas sa lalawigan ng Timog Bundok. Kami ang naghahari dito. Sigurado ka ba? Nasasaklolo sa iyo ang grupo ng Joe. Kung hindi nila ako sasaklolohan, sino pa? Ikaw at ang iyong munting sinta? Makinig ka, mag-isip ka. Kalimutan mo ang pagtawag ng pulis, at magpakasakit ka. Para kay Leo, kung hindi ikaw at ang bahay ampunan mo, ay magdurusang mabuti. Nangangahas kang pagbantaan si Ethan at ang bahay ampunan ng Starfish. Akala mo hindi kita kayang galawin? Di subukan mo. Hinahamon kita. Tingnan natin, kung ikaw at itong si Ethan Shen, ay makakayanan ang darating. Kapag ginawa kita, maniwala ka, walang lalapit sa iyo. Oh, siya. Kung hindi man ito ang kinukop na kapatid ni Ethan. Ano ito? Ethan, tinawag mo ba ulit ang tagapagsilbing ito para magpakitang gilas? Claire, anong ginagawa mo rito? Binubuli ang mahal kong kapatid. Paano ako hindi pupunta? TSK. Chloe, hayaan mong ipakilala kita. Ito, ang kinukop na kapatid ni Ethan. Tagapagsilbi rin siya sa ang hotel ng Zenith. Hindi pa nagtatagal sa piging ng inaugurasyon. Nagpakitang gilas siya nang hindi naman niya kaya. Naghambog pa nawawa sa akin ang aming pamilyang Shen. Hindi ba nakakatawa? Chloe Jiang, mukha ba akong katawa-tawa sa iyo? Chloe, bakit ka biglang nagluluhod? Chloe, anong ginagawa mo? Hindi bagay sa'yo. Tumayo ka. Tumahimik ka. Ethan, Claire, tingnan mo ang ginawa mo. Nagalit na ang lalo si Chloe. Magluhod ka at humingi ng tawad. Mas galit si Chloe ngayon. Mas masahol ang kalalabasan para sa inyong dalawa. Sa huli, Binibining Jiang, ganun ba talaga ang pagkainis mo? Gusto ni Leo apihin ang kapatid na lalaki ko. Apihin mo rin ba siya? Ako, Ethan, Claire, sa panahong ganito, huwag kang magpakataas. Humiling lang ng tawad sa Chloe. Hindi siya taong pwedeng guluhin. Kahit binibining Ye, maingat sa pakikitungo sa Chloe. Kayong dalawa, isa ang itinakwil ng pamilya Shen, at ang isa ay ang lintik na waitress na iyon. Hindi kayo kahit tingnan ng sandali, kaya magluhod kayo at humingi ng tawad. Sofia, kung ang pagluhod ay nakalutas ng lahat, ano pa ang kailangan natin sa inspector? Chloe, putulin ang mga braso at binti nila. Ngayon na, magtuturo yun sa kanila. nasa problema tayo. Malaking problema. Hindi ako makapaniwalang ang kinukop na kapatid ni Ethan ay si Binibining Zoo ng Zoo Group. Chloe Jiang, gusto mo ako, magluhod sa'yo. Pinagdudahan kong makayanin mo. Hindi, di na iyon kailangan. Babae, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Tumahimik ka. Chloe, Teka, bakit mo pinapalo si Leo? Dapat silang dalawa ang habulin mo. Lumuhod ka, ngayon din. Magsorry ka kay Binibining Zoo. At kay Ethan, ngayon din. Binibining Joe, patawarin ninyo po kami. Mga bulag at tanga kami. Kami, nagkamali kami. Pakiusap, kahabagan ninyo kami. Patawarin ninyo kami ngayong pagkakataong ito. hindi ba't isa lang siyang waitress ng hotel? Anong karapatan niyang ipaluhod tayo? Ay, Sos Mariosep, kapag sinabi kong lumuhod, lumuhod ka. Mali ay mali, at kapag ikaw ang nagkamali, humingi ka ng tawad. Si Binibining Zew ay hindi basta-bastang tao. Isang taong hindi natin kayang awayin? Chloe, mali ang pagkakaintindi mo. Ethan Shen, halika rito, at magpaliwanag ka. Si Claire Joe ay isa lang, waitress ng hotel. Leo Shen. Bakit hindi mo tanungin si Chloe Jiang kung kailangan niya ng paliwanag ng kapatid kong lalaki? Hindi na kailangan. Hindi na kailangan. Liu Shen, magsorry ka kay Binibining Zew ngayon din. Ayaw ko, waitress lang ng hotel siya. Anong karapatan niyang hingan ako ng tawad? Sabi na sa'yo, hindi siya isang waitress ng hotel. Siya ang tagapagmana ng Zoo Group. Ano?
Si Claire Joe ang tagapagmana ng Joe Group. Impossible, Ethan Shen. Paano siya nagkaroon ng kapatid na babae na ganoon kataas ang posisyon? Leo. Hindi mo ba sinabi na sa ampon na pamilya ni Ethan? Ang isa ay may tindahan ng barbecue. Ang isa ay tagalinis. At ang isa pa ay isang hamak na tagapagsilbi lang. Oo. Ayaw kong maniwala na si Claire Joe ang binibini ng grupo ng Joe. At hindi ako naniniwala kahit isang saglit na napakaswerte ni Ethan. Hayaan mong linawin ko ito. Ang aking mga magulang at kapatid na babae ay hindi umutang para lang suportahan ako. Ang mga mamahaling kotse noong araw at ang mga regalo sa piging ng inaugurasyon ay lahat binayaran gamit ang kanilang sariling pera at ibinigay sa akin. Tungkol naman sa may-ari ng tindahan ng barbecue, iyon lang ay paraan ng tatay ko para magpahinga pagkatapos ng trabaho. Tungkol naman sa tagalinis, iyon lang ay paraan ng nanay ko para makinig sa mga boses ng aming mga entry-level na staff. Ganun lang kasimple. At tungkol naman sa tagapagsilbi, iyon lang ay ang kapatid kong babae na nag-undercover para makita ang mga bagay para sa kanyang sarili. Hindi naman kami ganun ka-close ni Claire, pero kaya kong panindigan siya. Si Claire Zhou ay tunay na ang binibini ng grupo ng Zoo. Kung hindi ka naniniwala sa akin, tanungin mo si Chloe. Chloe, totoo ba yun? Siyempre naman, siya ay isang taong hindi namin kayang abutin kahit kailan. Tama, ako ang binibini ng grupo ng Joe. At si Ethan ay hindi lang kapatid ko, siya rin ang batang amo, at ang pinakamalaking shareholder nito. Kung insultuhan mo siya, insulto mo rin ang grupo ng Joe. Ano? Sinasabi mo bang si Ethan Shen ang pinakamalaking shareholder ng grupo ng Zoo? Kahapon lang, ako, kasama ang mga magulang ko, ibinigay ang aming shares kay Ethan. Ngayon, si Ethan, ang tunay na decision maker ng ang grupo ng Joe. Kung ang kayamanan ni Ethan ngayon, mas malaki ang halaga niya kaysa sa lahat kayo na pinagsama-sama, sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob para hamanin siya dito? Hindi ako naniniwala na si Ethan Shen, ang itinakwil ng pamilya Shen, ay maaaring ang pinakamalaking shareholder ng ang grupo ng Joe. Mahal, sabihin mo sa akin na kasinungalingan lang yon. Honey, paano mo nang ahas insultuhan si Ethan? Kung babastos mo ulit si Ethan, papatayin kita. Binibining Zhou, ang Ethan Shen na ito ay wala ng iba kundi isang kinupop na anak na tinanggap ng pamilya mo. Siya rin ang taong walang pakialam kung itinapon dati. Paano siya maaaring ang pinakamalaking shareholder ng ang grupo ng Zoo? Ikaw, babae, hindi mo ba maintindihan ang simpleng salita? Paano mo nang ahas insultuhan si Ethan? Anumang desisyon ng pamilya ko o ng ang grupo ng Joe ay walang kinalaman sa'yo. Hindi ko tatanggapin ito. Sino ka ba? Hindi namin kailangan ng pagtanggap mo. Ethan, ang hustisya na dapat sa'yo, maaari mong kunin lahat, personal ngayon. Susuportahan kita ng walang kondisyon. I terminate ang kontrata sa ang pamilya Jiang at i-withdraw ang lahat ng investments. Ang pamilya Jiang ay hindi karapat-dapat makipag-partner sa ang grupo ng Joe. Binibining Zhou, wala ba tayong kasunduan? Ang pondo ng pamilya namin ay naputol kung wala ang investment ng pamilya Zhou. Ang pamilya Jiang ay babagsak. Noong sinusubukan mong sirain si Ethan dati, naisip mo ba na magbigay sa kanya ng pagkakataon? Ethan, pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Napagtanto kong mali ako. Ano ang tawag mo sa akin? Ethan, ako, Sabihin mo ulit. Ginoong Shen, nakikiusap ako sa iyo, maawa ka. Pakiusap, kumbinsihin mo si Binibining Zhou para sa amin. Tutulungan mo ba ang aming pamilya Jiang makaraos sa krisis na ito? Pakiusap, ikaw. Hindi ka karapat-dapat. Ethan, alam ko ang lahat ng ginawa mo ngayon. Sinabi mo ang lahat ng iyon, mga masasakit na salita. Sa totoo lang, sinusubukan mo lang akong bawiin, hindi ba? Tama ba? Huwag kang mag-alala, basta tutulungan mo ang aming pamilya Jiang makaraos sa krisis na ito. Itatapon ko si Leo kaagad at pakakasalan ka na lang. Huwag kang mag-alala, kapag ikinasal na tayo, tutulungan kita, pamahalaan ang mga gawain ng Zoo Group. Bibigyan kita, 50,000 dolyar bawat buwan para sa gastos sa pamumuhay. Para mabuhay ka ng masaya, bilang manugang ng pamilya Jiang. Okay. Chloe Jiang, hindi ka ba sumampang ako lang ang iibigin mo habang buhay? At ngayon ikaw ay nagsisipsip sa lalaking yon, si Ethan? Lahat ito ay kasalanan mo. Kung hindi ka nakagawa ng hit and run, kung hindi mo kinainisan si Ethan, paano tayo nagkaganito? Makinig ka sa akin. Ang pamilya Jiang at ang pamilya Shen, hindi ka nila pababayaan. Ikaw, Paano naman ako? Ethan, ngayon ikaw, maaari mo na akong bawiin. Isang taong salawahan na taksil na tulad mo, na ang tanging hinahangad ay tubo. Isang taong magpapaubaya pa, ang pumatay sa iyong sariling kapatid na lalaki, na makalaya ng walang parusa.
Hindi ka man lang karapat-dapat na maglinis ng aking sapatos, at iniisip mo pa rin makakapag-asawa ka sa akin? Saan mo nakuha ang kapal ng mukha? Ethan, nakikiusap ako sa iyo, nagpapakumbaba ng ganito. Bakit ganyan ka pa rin? Akala mo ba basurahan ito? Anong gagawin ko sa basurang tulad mo? Gagawin mo talagang maging walang puso. Walang utang na loob. Nakalimutan mo na ba ang lahat ng ating nakaraan? Ikaw at ako. Hindi tayo kailanman nagkaroon ng koneksyon, at hindi magkakaroon kailanman. Umalis ka sa harap ko. Chloe Jiang. Ang kapatid ko ngayon ay isang umangat na dragon. Paano mo naisip na hawakan siya? Isang taong tulad mo. Kung may natitira ka pang lakas, dapat mong ituon ito sa ang pamilya Jiang. Pagkatapos ng lahat, malapit na silang mabangkarote. At para sa iyo, ikaw ay magiging ang kahabag-habag na maliit na sinta na laging minamaliit mo. Ang aming pamilya Jiang, maaaring dumaranas ng mahihirap na panahon ngayon. Ngunit kami ay nakatayo na sa loob ng isang siglo. Malalim ang aming mga ugat. Hindi kami madaling mabangkarote. Binibining Jiang, ito ay isang sakuna. Ang pamilya Jiang ay ganap na hinaharangan ng ang grupo ng Joe. Maraming bangko ang tumigil sa aming mga pautang. Lahat ng aming mga kasosyo ay pumutol ng ugnayan sa amin. Tapos na ang pamilya Jiang. Sinira mo ang pamilya Jiang. Mula ngayon, hindi ka na miyembro ng pamilya Jiang. Umalis ka sa harap ko. Sino sa inyo si Liu Shen? Anong akala mo ang ginagawa mo? Siyempre nandito kami para arestuhin ang iyong pinakamamahal na anak. Inspector. Siya yun. Si Liu Shen yun. Liu Shen, ikaw ay may kasalanan sa hit and run. Ipinagbintangan mo ang isang inosenteng tao, at umupa ka ng mga masasamang loob para saktan ng isang tao, na nagdulot ng malubhang pinsala. Ngayon, sumama ka sa amin, para sa pagtatanong. Hindi yan totoo. Hindi ako pupunta kahit saan. Mayroon kaming kinakailangang warrant, kaya mas mabuting makipagtulungan ka. Pulis, ako si Ginang Shen. Ang pangalan ko ay Eleanor Shen. Pwede bang bigyan mo ako ng konting pabor? Ginang Shen, Eleanor Shen, perpekto. Ikaw ay nagsinungaling sa ilalim ng panunumpa. Sumama ka rin sa amin para sa pagtatanong. Pulis, ako si Sofia Shen, isang batikang abogado. Maaari akong tumstigo. Sofia Shen, anong pagkakataon? Ipinagbintangan mo si Ginoong Ethan Shen, at hinadlangan mo ang hustisya. Hinadlangan ang hustisya. Sumama ka rin sa akin. Dalhin ninyo sila. Chloe, sagipin mo ako, Chloe. Lumayo ka sa akin. Kung hindi dahil sa'yo, hindi mababaon sa utang ang pamilya ko. Liu Shen, ito na ang iyong huling babala. Makipagtulungan ka sa aming investigasyon. Hindi ako makukulong. Hindi ako makukulong. Ethan Shen, ikaw ang may kasalanan sa lahat ng ito. Liu Shen, ikaw ay pinaghihinalaan ng pagpatay at matibay ang ebidensya. Inaaresto kita ngayon. Tatay, kailangan mo akong iligtas. Kung may mangyari man sa akin, malalaman ng nanay ko. Muling babalikan ka niya mula sa kanyang puntod. Tumigil ka nga. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Totoo ang sinasabi ko. Tatay, narinig ko mismo sa sarili kong tainga, sinasabi mo sa nanay ko, na itinapon mo si Ethan Shen sa isang ampunan. Para lang maiuwi mo ako, ang tunay mong anak, para mamuhay ng marangya. Tatay, hindi mo ako pwedeng iwanan. Ako ang tunay mong anak. Tatay, ano? Hindi pala nawawalang bata si Liu. Anak siya ni tatay sa kanyang kabit. Tumahimik kayong lahat. Victor Shen. Totoo ba ang sinabi ni Liu? Anak ba sa labas mo siya? Mahal, hayaan mong magpaliwanag ako. Nagkamali lang ako ng isang bagay na magagawa ng kahit sinong lalaki. Kaya totoo nga ang sinabi niya. Para sa iyong pinakamamahal na anak, upang mabigyan siya ng mas magandang buhay. Itinapon mo si Ethan nang bata pa lang siya, at hiniwasyan mo ang aming isipan at minasama ang kanyang pangalan sa buong panahong ito. Ang anak na ibinigay ko sa iyo, hindi ba siya kasing galing niya? Sagutin mo ako. Mahal, mayroon ka na sa akin. Ang ina ni Leo lamang ang nasa puso ko. Ano ang importansya niyan? Maayos naman ang buhay ni Ethan ngayon. Inalagaan ko ang anak ng iyong kerida, ng mahigit 20 taon. Samantalang nabigo ako sa sarili kong anak ng mahigit 20 taon. Lalaki ka ba talaga? Mahal, ikaw ay isang mayamang sosyalidad. Huwag kang magpakaprobinsyana. Tatay, Ang nawala sa iyo ay isang buhay lamang. Ang nawala sa akin ay ang aking kalayaan. Ethan. Pasensya na, anak. Ginang Shen, nagkakamali ka. Hindi ako anak mo. Dalhin ninyo silang lahat.
Ang bunso ng pamilya Shen, si Liu Shen, ay nakipag-away sa loob ng bilangguan. Nahulog siya sa bubong, at naging gulay na. Narinig ko pagkapasok ni Liu. Ayaw niyang magpakabait. Laging ipinagyayabang ang pagiging tagapagmana ng mga Shen. Inaapi ang lahat ng makita niya. Ang nangyari sa kanya ay parang karma lang. Si Victor Shen naman, hindi rin maganda ang kalagayan. Sinaksak siya ni Eleanor, nasira ang puso at baga niya. Sa natitira niyang buhay, nakaretay na lang siya sa ospital, nakakabit sa bentilador. Si Eleanor, Sinaksak niya si Victor, kahit na, nakakuha siya ng pardon kina Isabela at Sofia. 3 taon pa rin ang nakuha niya. Kahit si Sofia, ang batikang abogado, nakulong ng 2 linggo, at na-revoke ang lisensya niya sa pag-aabogado. Nga pala, Si Chloe Jiang, nang mabangkarote ang pamilya Jiang, pinalayas siya ng puno ng pamilya, at kinuha ang lahat ng pera niya. Ngayon, araw-araw siyang namimili ng bote. siguro dapat dumaan ako minsan, at mag-iwan ng ilang bote para sa kanya, para lang ipamukha sa kanya. Ethan, dumalaw kami sa'yo. Ethan, Ethan, ilang araw na namin hindi nakikita. Dumalaw kami ni Sofia para tingnan ka. Ethan, wala kaming alam noon. Huwag mo kaming isumbat sa mga ate mo, ha? Oo, Ethan, dinala ko pa ang family registry. Pinalayas ko si Leo doon, at ibinalik kita, bilang Ethan Shen pa rin. Patay na si Ethan Shen. Ngayon, ako si Ethan Joe. Ngayon, umalis na kayo. Ethan,